Mr. Silent Channel. Kabanata 871 hanggang 900. 10,000 taon ng digmaan. Sumabog ang daanan sa parallel na mundo. Nang marinig ito, nagulat ang lahat. Kapag namatay ang isang black hole, sisubog ba ito sa isang daanan patungo sa isang parallel na mundo? Diyos, hindi ba't sa sandaling lumitaw ang isang daanan patungo sa magkatulad na mundo, magkakaroon ng digmaan? Ano, Theodiki, ang ibig mong sabihin ay 10,000 taon na ang nakalilipas, isang higanteng black hole ang namatay at sumabog sa isang daanan patungo sa magkatulad na mundo, at pagkatapos, nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, pagkatapos ay nagsimula ang digmaan. Lalabanan ba natin sila o lalabanan nila tayo? Ang tanong na ito ni Hong Dali ay napakahalaga. Halimbawa, gumawa kami ng inisyatiba upang talunin sila, at pagkatapos ay binugbog pabalik ng isang matabang pambubugbog. Iyan ang magiging ritmo ng ginahasa sa halip na ginahasa. Ngunit kung ang kabilang partido ang magkusa na lumapit at talunin tayo, tiyak na hindi natin ito kakayanin. Siyempre nandito sila. Sa pagsasalita tungkol dito, mahinang bamantong hininga si Dicky at sinabing, sa tuwing sisabog ang isang higanteng black hole, magdudulot ito ng pag-alog at pagbaluktot ng espasyo. Madalas na sasamantalahin ng iba pang mga nilalang sa magkatulad na universo ang pagkakataong ito. Dumarating sila ng labis upang agawin ang mga mapagkukunan mula sa mga nilalang sa ating universo. Ito ay isang digmaan sa pagitan ng mga lahi at walang katarungan. Ito ay isang digmaan sa pagitan ng mga lahi at evil. Mapagkukunan, at ang talunan ay mamamatay lamang. Parang mga nilalang sa universe na ito kaysa sa Zerg. Pagkatapos ng lahat, ang Zerg ay lumabas na may isang Blade Queen na maaaring umupo at makipag-usap ng maayos. Walang usapan sa parallel universe na ito. Mag-aaway lang pag nagkita sila. Siya nga pala, pagkatapos ng napakaraming digmaan, wala nang oras para umupo at uminom ng tsaa at pag-usapan ng tungkol sa buhay o kung ano. Kakaibang tanong ni Hong Dali, we can trade resources. You see, hindi ba kailangan ng lahat ng resources sa planeta sa universe? Kapalit ng kalakalan. Tungkol dito, ito ay may kinalaman sa paraan ng pamumuhay ng iba pang magkatulad na universo. Ngumiti si Dicky, sa parallel universes, ang overlord-level creatures ay iba-iba sa bawat parallel universe. Halimbawa, sa universo na kinalalagyan natin ngayon, ang overlord-level creatures ay kayong mga tao. Sa ibang parallel universes, ang overlord-level creatures ay maaaring mechanical race, o ang demon race. O mga demonyo, ang bawat isa ay magkaiba. Ang ating kasalukuyang universo ay pinangungunahan ng mga tao. Kung tayo ay mapalad, ang iba pang paralel na universo ay darating din pagkatapos mabuksan ang channel, at pagkatapos ay maaari tayong makipagkalakalan sa isa't isa. Kung ang kabilang partido ay nagmula sa tribong Zerg, o sa Machine Tribe, o sa Demon Tribe, at iba pa. Hinding-hindi sila makikipag-usap sa iyo ng walang kaparirikan. Iisa lamang ang resulta para sa pagtatagumpay o pagkatalo ng dalawa. Sabi ni Dicky. Naisip ito ni Hong Dali. Ang bagay na ito ay halos tulad ng pagtuklas ng isang bagong mundo. Halimbawa, kung ang sarili mong bansa ay napaka-advanced sa science and technology at military affairs, then you discover a new continent, and when you get there, you find that the other party is also a human being like you, okay lang. At least nakakapag-communicate ka. Ngunit kung nalaman mong ang bagong kontinente ay puno ng mga bug, o mga robot, o mga halimaw at mga demonyo, paano ka pa rin uupo at makipag-usap sa kanya? Sa oras na iyon, alinman sa sinisi mo siya sa kamatayan o siya fuck mo sa kamatayan. Gayunpaman, sa isang pangungusap, gawin muna ito at pagkatapos ay pag-usapan ito. Mukhang nakakatakot talaga. Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali, ibig sabihin, sa huling pagkakataon, well. Iyon ang digmaan sa parallel universe 10,000 taon na ang nakalilipas, na naganap sa aming Deimos Starfield. Tama. Paano nangyari ang labanang iyon? Napakalaking labanan. Halos masasabing ito ay isang epikong digmaan. Dapat mong pakinggan ito. Oo naman, nang itanong ni Hong Dali ang tanong na ito, ang iba ay nagpanteng ang kanilang mga tainga na parang nakikinig sila sa isang kwento. Ito ay trahedya. Huminga ng malalim si Dicky at sinabing, napakaraming nasawi ang digmaang iyon. Hindi mabilang. Hindi lamang kayong mga tao, kundi lahat ng nilalang na pala kaibigan sa inyo na mga tao ay dumanas ng matinding casualty. Halimbawa, lihim na sinulyapan ni Dicky si AKA sa ibabaw ng ulo ni Hong Dali. Tinanong niya ang pinanggalingan ni AKA. Hindi ko ito itinuro, ngunit ang paksang aking pinag-usapan ay may kaugnayan kay AKA, sa huling digmaan, dalawa lamang sa angkan ng Qingluan ang nakaligtas. Alam mo, bago yun, ang angkan ng Qingluan ay napakalakas din sa universo. May libu-libong miyembro sa isang tribo, ngunit pagkatapos ng labanang iyon. Ang huling dalawang natitira ay kailangang umatras mula sa larangan ng digmaan para sa kapakanan ng labanan. Banal na kalokohan.
2 tao na lang ang natitira sa 10,000 mga katribo. Nagpatuloy si Dicky, sa aming Dragon Clan, sa labanang iyon, nahulog ang Flame Dragon King Arbasta, nahulog ang Earth Dragon King Dabiela Dinaresa, nahulog ang Snow King Rides Team, at nahulog ang Storm King na si Wamayadayo. Ang Dark Dragon King na si Tefayilazi ay malubhang nasugatan, ang banal na dragon na si Wenshidaro ay namatay, at ang Colorful Dragon King na si Limus Fandiki ay malubhang nasugatan. 5 sa 7 Dragon King ang namatay, at 2 na lang ang natira sa huli. Siya ay malubhang nasugatan at umalis sa larangan ng digmaan. Tahimik na sinabi ni Dichi, nakakatakot. Ang ating Dragon Army ay talagang namamatay ng sunod-sunod. Pagkatapos ng isang batch ng mga tao ay mamatay, isa pang batch ang madadagdag. Ito ay talagang isang sakripisyo ng buhay. Ngayon, 10,000 taon na ang lumipas, dahil ang orihinal na 5 hari ng dragon ay namatay, at ngayon ang Yanlong Clan, ang Earth Dragon Clan, ang Asul na Dragon Clan ay wala pa ang Dragon Clan, ang Asul na Dragon Clan ay wala pa ang Dragon Clan. Ang maliwanag na hari ng dragon ay patay na sa oras na iyon, marami kaming naprotektahan ng mga tribu, at ang natitira ay mas malaki kaysa sa iba pang mga lahi, ngunit hindi iyon gaanong ibig sabihin, dahil wala pang tunay na Dragon King, Isa lang ba itong kalamidad ng genocide? Ganon ba kalakas ang kalaban? Sa oras na ito, ang lahat ay labis na nagulat. Kung ikukumpara sa digmaan sa pagitan ng mga tao o sa pagitan ng mga tao at Zerg, ang digmaan sa pagitan ng magkatulad na universo ay ang pagkakaiba lamang sa pagitan ng digmaang pandaigdig at labanan sa kalye. Sobrang nakakatakot. Sa labanang iyon, ang bilang ng mga namatay sa aming Dragon Clan ay 5 milyon, sabi ni Dicky, na nakatingin kay Hongdali, at pagkatapos ay inihayag ang bilang ng mga namamatay sa tao, ang bilang na ito ay dahil ang aming Dragon Clan ay sapat na malakas. Napakaraming namamatay. Ngunit ang bilang ng mga namamatay sa inyong mga tao ay higit na mas malaki kaysa sa amin. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, tiningnan ni Dicky ang mga mausisa na mata ni Hongdali at ng iba pa, at sa wakas ay naglabas ng isang numero, mga tao. Ang kabuuang bilang ng mga namamatay ay sa wakas ay nakalkula na. 60 bilyon. Sa madaling salita, ang bilang ng mga namatay sa buong DM Star Territory ay higit sa 30%. Diyos ko, ang magkatulad na pangyayaring yun 10,000 taon na ang nakalilipas. Sa digmaan sa universo, isang buong 30% ng populasyon ng buong DM Star Territory ang namatay. Mamaya, bulong ni Dichi, ang maharlikang pamilya ng Shenlong Star Realm kung saan matatagpuan ang Demus Star Region ang nagpadala ng Expeditionary Force, na may kabuuang 1 trilyong tao, na nagtutulak sa pinaka-advanced na interstellar carrier noong panahong iyon. Ang huling natitirang mga mananalakay ay Nolipol. Ngunit sa huling labanan, sa trilyon na trilyong realm na pinadala ng Star, hindi lang isang royal family ang naiwan ng Star. 10. Nang marinig ang numerong ito, tuluyang bumagsak si Hongdali. Hindi ba masyadong nakakatakot itong si Nimet? Ang lahat ba ng gayong digmaan sa universo ay isang astronomical na numero? Natahimik din ang ilan pang mga tao. Nakakakilabot. Well, Uncle Dicky, kahit na palaging pabaya si Hongdali, hindi niya maiwasang maging seryoso sa oras na ito, well, paano ko ito sasabihin? Pinag-isipang mabuti ni Hongdali, tingnan mo, ikaw at ang iba pang mga Dragon King na iyon ay gumawa ng napakalaking kontribusyon sa ating mga tao. Dahil sinabi mo na ako ay isang nakatadhanang tao, sa palagay mo ba ay may magagawa ba ako upang matulungan? Well, ang uri na hindi masyadong magulo. Mabuti iyon. Kung tutuusin, ako ay isang alibughang tao, at ngayon ang aking kapangyarihan ay limitado. Well, malaki ang naitulong nila sa sangkatauhan, kaya nararapat lang nagantihan natin sila, di ba? Ang pinakamahalagang bagay ay, gaano kalaki ang pabor at mukha na may dudulot nito sa hinaharap sa pamamagitan ng pagtulong sa makukulay na Dragon King. Hindi alintana kung makakatulong ako dito, at least kailangan kong sabihin ang tama, di ba? Sa totoo lang, wala ka nang magagawa para matulungan ako dito, mahinang sabi ni Mr. Dichi, kung tutuusin, halos gumaling na ako ngayon. Ang nangangailangan ng tulong ay ang 5 Dragon Clan na walang mga Dragon King. Tumingin siya kay Hongdali, ang kanyang boses ay biglang naging seryoso, binata, ang sitwasyon ng 5 Dragon Clan ay hindi maganda ngayon. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi kailanman nagkaroon ng Dragon King. Kung walang Dragon King, ang mga dragon ay walang pinuno, at hindi nila makakamit ang anuman. Kaya, kung maaari, sana ay makapunta ka sa ibang mga Dragon Clan at tulungan sila. Damn it! Ako ay isang aliberga. Ako ngayon ay isang masipag na ang kalusugan ay bumababa araw-araw. Hindi ako komportable kung hindi mawawala ang pamilya ko sa loob ng isang araw. Kaya ngayon sasabihin mo sa akin na tulungan ang 5 angka ng dragon. Nakikinig sa ibig mong sabihin, dapat mo bang hilingin sa akin na tulungan silang ipakita ang Dragon King? Hindi mo ba naisip na ang gawaing ito ay napakahirap para sa akin na tapusin? Kapatid ko, hindi, tito ko yun. Ano ang tungkol doon?
Tumingin si Hongdali sa mga taong nakapaligid sa kanya, at sa wakas ay kay Mr. Dicky, masyado bang mataas ang tingin mo sa akin? Ako ay alibughang aliberga. Napakahirap ba ng gawaing ito? Sabi niya nang matapos siyang magsalita, sabay-sabay na tumango ang iba. Sino si Hongdali? Siya ay isang ganap na aliberga. Laging mga bastos ang makakagawa ng aksyon. Kung malulutas niya ito sa halagang 10 yuan, kailangan niyang gumastos ng 100. Kung hilingin mo sa taong iyon na iligtas ang Dragon Clan, ito. Masyadong malaki ang biro. Bar. Ang katotohanan na natuklasan mo ang aking pag-iral sa kompetisyong ito ay sapat na upang patunayan na ikaw ay isang hindi kinaugalian na tao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, talagang binigyan ni Dicky si Hongdali ng napakataas na evaluasyon, gusto kong tulungan ang 6 na iba. Talagang imposible para sa isang Jilong clan na sundin ang mga patakaran. Bagamat mahina ka pa, napakahusay ng iyong isip at maaaring makatulong ka ng hindi sinasadya. Pagkatapos sabihin iyon, biglang ngumiti si Dicky, okay, sa totoo lang alam ko rin na walang kabuluhan ang walang laman na pag-uusap. Baka kung ano pa ang mga kapaki-pakinabang na impormasyon na makukuha mo. Kabanata 872 malaking benepisyo. Hehe, tama ito. Hiniling mo sa akin na tumulong, kaya kailangan mong sabihin sa akin, tama. Kung hindi ako makakatulong kahit gusto ko, di ba? Isa akong alibughang anak. Ano ang nangyayari kung sadyang handa akong tumulong? Dahil kabilang tayo sa Dragon Clan, isang bagay ang napakahalaga. Mabagal na sinabi ni Dichi, sa tuwing may lalabas na Dragon King, ang mga elemental na kakayahan na dala niya ay maaaring ibahagi sa isang napili, at ang elemental na kakayahan na ito ay maaaring madouble. Kaya, sa madaling salita, hanggat maaari mong tulungan ang mga Dragon Clans na ito na makabuo ng mga bagong Dragon King, maaari mong makuha ang kaukulang mga elemental na kakayahan. Ang ekspresyon ni Dicky sa oras na ito ay parang isang demonyo na tinutukso ang mga tao na gumawa ng mga krimen. Kung magagawa mong gumawa ng mga Dragon King ang lahat ng iba pang angkan ng dragon, kung gayon maaari mong talagang kontrolin ang apoy. Kontrolin ang hamog na nagyelo. Kontrolin ang lupa. Kontrolin ang bagyo. Maaari mo ring makabisado ang kakayahan ng banal na liwanag. Maaari kang magkaroon ng walang katapusang kapangyarihan sa totoong mundo. Paano naman? Hindi ka ba nasasabik sa napakalaking benepisyo? Kontrolin ang apoy. Kontrolin ang hamog na nagyelo. Kontrolin ang lupain. Kontrolin ang bagyo. Maaari mo ring makabisado ang maalamat na banal na liwanag. Anong makapangyarihang kakayahan? Ang buong universo ay maaaring tumagilid sa oras na iyon, tama ba? Kaya't mariing umiling si Hongdali, ayoko. Bueno, ito ba ang estilo ng ating malaking gastusin? Bakit? Sa pagkakataong ito ay si Dicky naman ang mabigla, ganyan kalakas, gaano kalakas, hindi mo talaga payag. Hindi mo ba narinig ang kasabihan na may malaking kapangyarihan ay may malaking responsibilidad? Walang siglang sumangot si Hongdali, kung magiging ganyan ako, isipin mo, Kuya Dali, halika at tulungan mo kaming harapin ito. May mga kalaban. Brother Dali, halika at tulungan mo kaming patayin ang mga kaaway na iyon. Ano ang silbi ng pamumuhay ng ganoon? Pagkatapos makinig sa mga salita ni Hongdali, sabay-sabay na tumango ang lahat sa paligid niya. Walang paraan, lahat ng naruroon ay ang pamilya at mga kaibigan ni Hongdali, at ang kailangan lang nitang Moxen ay para maging sapat si Hongdali. Ngunit pagkatapos ng lahat, hindi niya nais na si Hongdali ay maging napaka-Diyos, kung hindi siya, isang maliit na babae, ay medyo hindi makakasabay sa mga yapak ni Hongdali. Gusto lang sundan ni Lin Naenwei si Hongdali ng tahimik. O maaaring medyo erotiko ito, at paminsan-minsan ay isang halik o ano paman ngunit sinabi mo na kung abala si Hongdali sa buong universo sa hinaharap, paano niya siya masusundan? Para naman kay Lin Chuyin, wala siyang pakialam. Anyway, anuman ang sinabi ni Hongdali, iyon ang mangyayari. Sa isip niya, dalawa lang. Una, laging tama si Hongdali. Pangalawa, kung may problema. Mangyaring sumangguni sa Artikulo 1. Hindi banggitin si Wang Mo, anong malalaking mithiin ang inaasahan mong magkaroon ng 9 na taong gulang. Si Jiang Chenzo, ang nag-iisang hindi ganap na kaibigan, ay talagang hindi gustong gawin iyon ni Hongdali. Pagkatapos ng lahat, nagbabago ang mga tao. Sa tingin mo, maituturing pa ba ni Hongdali ang kanyang sarili bilang isang mabuting kaibigan pagkatapos niyang maging isang Diyos? Mayroon lamang siyang kaibigan tulad ni Hongdali. Kaya't huwag silang sisihin sa pag-iisip ng panandalian. Ganito ang mga tao. Ang mga kaibigan, manliligaw, asawa, at iba pa. Sa kanilang paligid ay matitiis ng unti-unti, ngunit bigla silang naging mga Diyos at naging pinakamalakas na tao sa universo. Siguradong hindi nila matiis. Kung tutuusin, kailangang may adaptation process, di ba? Tama, totoo yan, hinawakan ito ni Dicky. Alam niya kung ano ang iniisip ng mga ito sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga ekspresyon ng mga tao sa kanyang paligid, kaya't hindi siya umimik, mamantong hininga na lamang. Walang magawa niyang ipinilig ang kanyang ulo at sinabing, oh, pag-isipan mo, noong una ay akala ko napakagwapo mo at akala ko tayo ang itinadhana.
Ngunit ngayon ay tila may mali sa aking paningin, ngunit hindi ako sigurado. Bilang isang resulta sa sandaling matapos siyang magsalita, biglang nagbago ang ekspresyon ni Hong Dali. Tumigil ka na sa pagsasalita, tinampol ni Hong Dali ang kanyang hita, ang sinabi mo, tatanggapin ko. Damn it, we can tolerate others saying na wala tayong silbi at wala tayong ambisyon. Pero hindi talaga namin kayang sabihin ng iba na hindi kami gwapo. Sa edad na ito kung saan ang hitsura ay mahalaga, hindi mga gwapo. Mabubuhay ka pa ba? Agad na nanlaki ang mga mata ni Tang Moxon at nang iba pa okay lang ba ito sa kapatid mo? Hahaha, okay, tuwang-tuwang niyakap ni Uncle Dichi ang mga balikat ni Hong Dali, alam kong hindi mo ako bibiguin. Ha. Okay, not bad. Walang kwentang sabihin iyon. Iniunat ni Hong Dali ang kanyang kamay at kinurot ito gamit ang kanyang hinlalaki, hintuturo at gitnang mga daliri, kung tutuusin, Tio Dicky, ikaw din ang makukulay na Dragon King. Well, may mga benepisyo, di ba? Huwag mong sabihin sa akin na ikaw ay mahirap, sasabihin mo yun sa akin. Fair na. Sino itong nasa harapan ko? Yan ang colorful Dragon King. Ang makulay na Dragon King na namuno sa Dragon Clan laban sa mga kaaway ng Parallel Universe 10,000 taon na ang nakalilipas. Kung sasabihin niyang wala siyang magandang nasa kamay, maniniwala ako. Anyway, dahil gusto kong tumulong sa Dragon Clan, ang benepisyong ito ay hindi dapat sayangin, at kung sino ang gusto nito ng libre ay hindi ito gugustuhin. Dahil ako ay isang alibughang anak, ang malaking kayamanan ng Dragon Clan ay hindi gagastusin sa walang kabuluhan, at sino ang hindi gagastos nito sa walang kabuluhan? Siyempre may benefits. Ngumiti si Mr. Dichi at sinabing, ngunit isa itong virtual na mundo, at wala akong maibibigay sa iyo. Nang makitang si Hong Dali ay malinaw na may pagnanais na tamaan ng isang tao, si Dichi ay isang makulay na tao, ang The Dragon King, gayunpaman, ay kinailangan siyang hikayatin ng magiliw na mga salita, huwag kang mag-alala, huwag mag-alala. Alam mo, ang universo na ito ay nahahati sa isang virtual na universo at isang tunay na universo, tama ba? Hindi gaanong nangangahulugang bigyan ka ng mga bagay sa virtual na universo. Ano ang tunay na kapakipakinabang sa iyo, sa tunay na universo? Kung gayon, paano kita mahahanap? Galit na sabi ni Hong Dali, hindi magandang ugali ang magsulat ng masamang tseke, tiyuhin. Siyempre hindi ito masamang pagsusuri, tumawa si Dichi. Ang aking lugar ay isang baluktot na oras at espasyo sa totoong mundo. Imposibleng makapasok sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Gusto mong pumasok, natural na may paraan, kung hindi, hindi ako pupunta sa iyo. Kung gusto mong lumapit sa akin, kailangan mong pumunta sa Yinling Star at hanapin si Qingluan. Sinulyapan ni Dichi si AKA at sinabing, palagay ko gusto mong pumunta sa lugar na iyon, tama ba? Hahanapin mo ba si Sister Jade Bird? Well, ito ay talagang isang magandang ideya. Okay, sa wakas ay nasiyahan si Hong Dali, kailan ko makikita si Qing? Sister Qingluan. Pagkatapos ay pupunta ako sa iyo. Napagkasunduan namin. Kung mas kaunti ang mga benepisyo, hindi ko gagawin. Hehe, ikaw ay napakalakas na Dragon King, hindi mo kayang ibigay ang mga ordinaryong bagay, di ba? Papasayahin kita pagdating ng panahon. Tumanggo si Dichi, dahil napagkasunduan natin, ipapadala kita upang magpatuloy. Makilahok sa kompetisyon. Hindi. Napakamot ng ulo si Hong Dali, ito ang pinakanakakainis na gawin. Magpahinga muna tayo, hehe. Sa labas, sa playing field. Matapos ang mahabang paghahanap kay Hong Dali at paghukay ng halos 3 kilometro, hindi pa rin niya mahanap si Hong Dali. Sa oras na ito, medyo curious si Li Tianxing kung saan nagtatago si Hong Dali. Siyempre, ang pag-usisa ay isang maliit na bahagi lamang, at ang malaking bahagi ay galit. Matapang ka talaga. Hindi mo nahanap si Hong Dali, pero nagsanib puwersa ka talaga para labanan ako. Tumingin si Li Tianxing sa halos 100 mecha sa kanyang harapan, naiisip mo ba na maaari ka lang umasa sa isang malaking bilang ng mga tao? Nanalo ka ba sa akin? I'm really sorry, nakangiting sabi ng isang tao sa karamihan, wala kaming magagawa kung hindi namin mahanap ang Hong Dali na iyon. Anyway, hindi ka matatalo ng isa o dalawa sa amin. Sa pagtutulungan, mayroon tayong kaunting tsansa na manalo. Mas mabuti na ito kaysa maghintay na mamatay, hindi ba? Ito ay napakatalino, at ang pagkalkula ay napakahusay. Hindi ito itinanggi ni Li Tianxing, inisya niya ito, ayos lang, kung ganoon, tawagin natin ito ng isang araw. Haharapin ko kayong lahat ng sabay-sabay. Anyway, sa pagkakataong ito ay tapos na, at ang susunod na laro ay 100 para sa 10. Mas maliit pa ang venue, at hindi ako naniniwalang hindi natin mahahanap ang lahat sa oras na iyon. Hong Dali. Sa labas, pinagmamasdan ang field. Tingnan mo, nagsimula na ang labanan kay Li Tianxing. Diyos, ang bilang ng mga napatay ni Li Tianxing ay patuloy na dumarami. Tingnan mo. Tumayo ang hindi mabilang na mga manunood, itinuro ang bilang ng mga pinatay ni Li Tianxing sa holographic projection, at nagulat sila.
Natigilan, 59 kills. Nagbago muli, 68 kills. Patuloy pa rin sa pagpatay na parang baliw. 81 kills. Talagang malakas ang extermination team na ito ni Li Tianxing. Ang isa pang tao ay nagsabi, sa maikling panahon, ang kanilang buong koponan ay pumatay ng higit sa 300 mechas. Nakakatakot. Oo, sa ilang mga pangungusap lamang, napunta sila mula sa pagpatay ng higit sa 100 mechas hanggang sa pagpatay sa higit sa 300 mechas. Ang pagpatay ng higit sa 300 unit, ito ay sadyang napakalakas. Nasa VIP room ang mga kabataan ng Galaxy Nobles. Malapit nang matapos ang larong ito. Mukhang si Li Tianxing pa rin ang kampyon. Nakakatakot. Masyadong makapangyarihan ang kanyang mecha. Kahit nasa ganoong antas ng kompetisyon ay wala pa rin siyang magagawa sa kanya. Ang nakaraan sa sobrang dami ng mga taong nagtutulungan, halos hindi niya masustain ang ilang pinsala sa kanyang mecha. Dahil dito, may kakayahan pa rin ang kanyang mecha na i-recover ang sarili niya. Sayang. Oo, ang 4 na mecha guard sa gilid ay malamang na mas malakas. Ang mecha ni Li Tianxing ay ganap na maibabalik sa lalong madaling panahon. Tama. Well, sigurado. Curious lang ako, hindi kumilos si Master Wuan at ang iba pa noong nagkaroon sila ng magandang pagkakataon ngayon lang. Hindi man lang kumilos ang team. Anong nangyayari? Dapat may iba pa silang plano. Tumigil ka na sa pagsasalita, tingnan mo, tapos na ang huling resulta ng larong ito. Sa puntong ito, lahat ng tao sa silid ay nagsabi. Napatingin silang lahat sa higanting holographic projection sa labas. Tiyak na, sa itaas, ang huling listahan ng 1,000 hanggang 100 para sa labanang ito ay inilabas na. Sa huli, 20 koponan na lang ang natitira, na may kabuuang 100 tao. Unang lugar, Team Extinction. Kapitan, Li Tianxing. Nakapatay ng pangkat, 326. Pangalawang pwesto, Magic Machine God Team, Kapitan, Fang Wuan. Nakapatay ng pangkat, 135. Ikatlong lugar, koponan ng South League, Kapitan, Monkesho. Nakapatay ng pangkat, 106. Ika-4 na pwesto. Ika-5 pwesto. Ika-20 lugar, Team Dali, Kapitan, Hong Dali. Bilang ng mga pumatay para sa buong koponan, 0. Ang huling resulta ng labanang ito sa pagitan ng pinakamisteryoso at Hidden Cat team sa alamat ay 0 pa rin. Kabanata 873, 110, magsimula. Sa loob ng isang business hotel sa pangunahing lungsod ng Shinra. Napakaganda ng interior ng business hotel na ito, at itinuturing itong medyo high-end na hotel sa 78th District. At dito mismo, maraming tao ang nagtipon sa harap ng holographic projection, nanunood ng live na kompetisyon ng pinakasikat na Galaxy Super Robot War. Ang mga taong ito ay sina Dika at iba pa na unang nakatuklas sa mundo at kalaunan ay nakipagkaibigan kay Hong Dali. Master Dika, tingnan mo, lumabas na ang huling resulta ng kompetisyon. Itinuro ng isa sa mga mukhang maputi ang buhok na babae ang holographic projection at sumigaw. Ang unang extermination team, si Kapitan Li Tianxing, ay pumatay ng 326 na makina nasaan si A. Well, I saw it. This competition is very fierce. Tinignan ni Dika ang data na nakadisplay sa projector na may kaunting panghihinayang sa tono, sayang naman at medyo na late kami at hindi namin nakita ang excitement sa unahan. Ano ang nangyayari? Kasama ang ika-20 ranggo na pangkat. Ayos lang yan. Maghintay, ang pinuno ng makapangyarihang pangkat na ito ay talagang tinatawag na Hong Dali. Matapos matuklasan ni Dika ang lupa, nag-iwan si Hong Dali ng napakalalim na impresyon sa kanya. Ang Gulanxiu ay ganap na gawa sa Im-Alloy, ang dalibin na kinain ni Hong Dali bilang merienda, pwede ba ang parehong pangalan? Tumawa si Dika at mabilis na inilabas ang communicator, I'll tell you about this. You have to tell him, haha, tingnan natin kung ano ang ginagawa niya. Dahil dito, nagpadala si Dika ng mga call request, ngunit walang sumasagot. Anong nangyayari? Hindi sumagot. Saglit na nag-isip si Dika, well, baka abala siya sa isang bagay. Pagkatapos ay titingnan ko ang impormasyon ng makapangyarihang koponan na ito upang makita kung maaari ba itong pumatay sa 1,000 hanggang 100 laro. Ano ang nangyayari sa kahangahangang koponan na walang mga numero? Gaya ng naisip niya, agad na binuksan ni Dika ang kanyang computer at nagsimulang mag-login sa opisyal na forum ng Galaxy Super Robot War sa internet. Matapos ma-screen ang mga malalakas na team at ipakita ang data, natulala agad si Dika. Koponan ng extermination. Ang bilang ng mga paksa ay 3,625,147. Magic Machine God Team, ang bilang ng mga paksa ay 2,854,213. South League Team. Ang bilang ng mga paksa ay 1,756,423. Makapangyarihang koponan. Ang bilang ng mga paksa ay 65,324,870. Banal na kalokohan. Looking at the data, takot na takot si Dika kaya umihi. Ano ang sitwasyon?
Ang unang rank na koponan, ang Extinction Team, ay mayroon lamang higit sa 3.6 milyong mga paksa, ngunit ang bilang ng mga paksa para sa makapangyarihang pangkat na ito ay naging 65 milyon. Hindi ba ito masyadong nakakatakot? Master Dika, itinuro ng nakaputing buhok na young master ang screen ng computer at nakangiting sinabi, maaaring itong kapitan ng dali ay ang Hong Dali na nakita natin sa lupa. Itong babaeng maputi ang buhok, natural na nasa lupa ito noon. Balak din ni Shelly na akitin si Hong Dali. Nagbibiro ka ba? Paulit-ulit na umiling si Dika at sinabing, sa Galaxy Super Robot War na ito, ang kompetisyon ay tungkol sa talento sa pakikipaglaban, bilis ng reaksyon, at pagganap ng mecha. Sino ang maaaring makapasok sa nangungunang 100 sa ganitong uri ng kompetisyon? Talagang henyo siya sa mga henyo, at may daan-daang milyong tao sa pangunahing lungsod ng Shinra, kaya normal na magkaroon ng parehong pangalan. Imposible, imposible. Pagkatapos ay nag-click si Dika sa espesyal na seksyon ng Team Dali at nakita ito. Matapos ang impormasyon ng makapangyarihang pangkat, naging abnormal na ang buong tao. O Diyos ko, Hong Dali talaga, ang Hong Dali na kilala namin. Galit na sabi ni Dika, ilang araw na ba? Naging peripheral aristocrat na ba si Dali? Isa pa rin siyang double peripheral aristocrat. Tingnan mo ang kanyang. Hindi ba Mecha Nagulan Shio iyon? Tingnan mo, hindi ba ito ang minamaneho ni Lin Chuyin? At ang Dragon Tiger King ay sina Xingchen at Sister Nianwei. Speaking of which, Dika. Sa wakas, itinuro niya ang screen at sumigaw sa buong hotel, itong Jiang Chenzo. Ay, isang galactic noble. Tuluyan nang bumagsak si Dika. Originally, this time lumabas siya para magtrabaho, pero medyo mahaba ang oras. Pero kahit gaano pa katagal, aabutin lang ng mahigit 1 buwan o 2 buwan. Sinong mag-aakala na sa ganoong kaikling panahon? Si Hong Dali talaga ay naging double peripheral noble, at nakipagtulungan pa sa mga Galaxy Nobles para lumahok sa kompetisyon. Kalimutan mo na. Sa hindi inaasahang pagkakataon, makapasok siya sa top 20 nang hindi napatay ang sinuman. Sa huli, ang bilang ng mga paksa tungkol sa Team Dali sa forum ay aktwal na umabot sa higit sa 65 milyon. Ang maldito na bagay na ito ay labag sa kalooban ng Diyos. Ito. Tinitigan ni Shelly ang screen sa nakatulala na katahimikan, pagkatapos ay walang kamalay-malay na tumingin sa isang sexing babae na may kulot na berdeng buhok sa tabi niya, at Ulong, Susan, tila sinusubukan pa rin nating akitin ang isa't isa noon. Darating siya. Mukhang bigurin si Susan, huwag mo nang banggitin, galit ako. Sa kabilang banda, ang ama ni Li Tianxing, si Li Hanhong, ay nasa high-end club. Sa club na ito, nakikipag-chat si Li Hanhong sa maharlikang Panginoong Malong, isang mataas na ranggo na nobleman ng Demu Star Region. Walang sustansya ang pinag-uusapan nilang dalawa. Biglang nagmamadaling pumasok ang isang guard at gumawa ng malakas na ingay pagkapasok niya sa pinto. Sinabi niya, aking Panginoon, napakasaya ko. Si Master Tianxing ay nakapasok sa nangungunang 100, at siya pa rin ang nangunguna sa ranggo. Haha, nang marinig ang balita, biglang tumawa si Li Hanhong at sinabing, okay. Ang galing talaga ni Tianxing. Sa katunayan, sa lakas ni Li Tianxing, halos walang suspense tungkol sa pagpasok sa nangungunang 100, ngunit pagkatapos ng lahat, si Master Malong ay nasa tabi niya, at palaging magandang makuha ang unang lugar. Kinawayan ni Li Hanhong ang kanyang kamay at tinawag ang mga gwardya na bumaba. Magalang niyang sinabi, Master Malong, ang paligsahan ng 1,000 hanggang 100 ay tapos na, at ang paligsahan ng 100 hanggang 10 ay magsisimula na. Paano kung pupunta tayo at tingnan? Sobrang humble ng boses niya. Pagkatapos ng lahat, kahit na siya ay isang galactic noble at isang miyembro ng Council of Elders, ang status ni Lord Malone ay hindi mas mataas kaysa sa kanya. Well, kaya lang. Oo nga, walang pag-aalinlangan na tumango si Malong at sinabing, dahil malapit na ang mapagpasyang laro, mukhang kawili-wili ang ganitong uri ng labanan. Halika, pupunta ako at titingnan. Ano ang punto mo? Anong uri ng tao ang anak ng isang tinatawag na henyo? Nanunood ng laro. Hahaha, ang Hong Dali na iyon ay talagang umabant na may 0 kills. Ito ay kamangha-mangha. Oo, ang larong ito ay ang pinakakapanabik na laro na nakita ko. Masyado akong na-curious ngayon, itong Hong Dali ano ang mangyayari sa susunod na laro. Maaari pa ba itong maging 0 kills? Ang susunod na laro ay 100 sa 10 laro. Ang larong ito ay tapos na, at ito ang mapagpasyang laro. Hindi ba dapat ang koponan ay pumatay ng ilang tao anuman ang mangyari? Hindi mabilang na mga manunood ang nag-uusap tungkol sa makapangyarihang koponan ni Hong Dali, ngunit walang nagbigay pansin sa tunay na kampyon ng laro. Walang paraan. Kung ikukumpara sa makapangyarihang koponan, kahit na ang Extinction Team ay napakalakas, hindi ito matatawag na kamanghamanghang pagkatapos ng lahat. 570,000 sa 60,000, pumapatay ng 0. 60,000 sa 10,000, patayin ang 0. 10,000 sa 1,000, patayin ang 0. 1,000 into 100, 0 kills pa rin. Ang ganitong uri ng tagumpay ay halos mailalarawan lamang bilang isang himala. Mula noong kasaysayan ng Galaxy Super Robot Wars, hindi pa nangyari ang ganoong bagay.
Kaya't hindi mabilang na mga tao ang pinupuri ang kaguluhan ng kompetisyong ito, at lahat ng mga manunood ay labis na masigasig. Kung tutuusin, ito ay tulad ng alamat ng maalamat na master ng pag-ibig, na hindi mahawakan kahit isang dahon sa gitna ng mga bulaklak, ngunit wala siya sa mundo ngunit mayroong isang alamat tungkol sa kanya. Nakikita mo ba? Alamat. Kaya sa oras na ito, ang daan-daang milyong tao na nanunood sa stadium ay lahat ay naghihintay sa susunod na pagtatanghal ni Hong Dali. Kahit na natalo siya sa extinction team ni Li Tianxing sa larong ito, lubos na nasisiyahan ang mga manunood. Sa Galaxy Noble VIP Room, lahat ng Galaxy Nobles, matanda man o bata, ay lahat ay nagtitipon dito. Ang susunod na laro ay umaantig sa puso ng lahat. Malapit nang magkaroon ng panghuling showdown ang pinakamalakas na extermination team kasama ang pinakamisteryosong power team. Ang nasabing kompetisyon ay sapat na upang maakit ang atensyon ng lahat sa pangunahing lungsod ng Shinra. Pagkatapos ng lahat, ang gayong pagtatanghal sa pagitan ng pinakamalakas at pinakamisteryoso ay hindi pa nakikita. Sa tingin mo, maaari bang manalo si Hong Dali sa susunod? Manalo, I guess hindi siya mananalo, di ba? Kung tutuusin, masyadong malakas ang extinction team. I'm quite looking forward to it. Sa larong ito, ang Dali team ay maaaring pumasok ng diretsyo ng hindi napatay ang sinuman. Ang huling labanan. I think it's quite hard. Napakaliit ng venue this time. After that, 500 kilometers ang diameter. Siguradong mahahanap mo ang target sa kaunting paghahanap. I'm really looking forward to him and Yan Mie. Nagbanggaan ang mga teams, hehe. Oo, this time 500 kilometers lang ang diameter. Mukhang may laban talaga. Nakinig si Yin Tianzong sa talakayan sa paligid niya at tumingin sa higanting holographic projection sa harap niya, malalim. Huminga ng malalim. Ang huling sandali ng mapagpasyang labanan ay paparating na. Dali, nakakatawa ka, makapasok ka ba sa finals? Ang 100 ay nagiging 10 tao. Ibig sabihin 2 lang ang team, at ang nagwagi ay ang kampyon. Ang panig ni Ling Xiaoyi. Sister Xiaoyi, paano ka pupunta sa laro mamaya? Tanong ni Liang. Sumagot si Ling Xiaoyi, paano ko mahuhulaan ang isang bagay na may kaugnayan sa Young Master? Idinagdag ni Lucifer, ang Young Master ay isang panunukso, siya ay hindi isang normal na tao. Hindi rin naman ito magtatagal, kaya't panoorin ang laro ng may kapayapaan ng isip. Naantig ng larong ito ang puso ng hindi mabilang na mga tao. Ang bawat isa ay nag-iisip kung paano magpapatuloy ang susunod na labanan. Ngunit sa sandaling ito, ang aming sobrang alibughang anak ay nakahiga sa kondangan ni Li Nianwei at humihinga. Dali, umupo si Tang Moxon sa tabi ni Hong Dali. Pagkatapos ng lahat, siya at si Hong Dali ay unang beses na magkasama, at si Tang Moxon ay may nararamdaman din para kay Hong Dali. Hindi na siya mahiyain gaya ng dati. Pinisil niya ang hita ni Hong Dali at mahinang nagtanong, kung mananatili ka sandali, makakakuha ka ng 10 puntos mula sa 100. Ano ang gagawin mo? May balak ka bang pumatay? Well, sa susunod na laro, 500 kilometro lamang ang lapad. Ngumuso si Hong Dali, hindi na mahalaga, pumunta kami dito at natuklasan ang isang malaking sekreto, kaya ang resulta ng kompetisyong ito ay ganoon lang, magsaya lang tayo sandali at pagkatapos ay maghanda upang tawagan ito ng isang araw. Labanan natin sila kung ano ang gusto nila, wala tayong balak na mauna pa rin. Kabanata 874 na mangangaso at manghuhuli. Para kay Hong Dali, ang ranggo sa kompetisyon ay ganap na walang kabuluhan. Gusto lang niyang magsaya. Sa orihinal, dapat isipin ng isang sobrang gastador kung paano gumastos ng pera ng mas masaya, sa halip na kung paano ipaglaban hanggang kamatayan ang ganap na walang kabuluhang ranggo na iyon. Pero madalas ganito. The less you care, the more people will pay attention to you because of your excellence. Ngayon si Hong Dali ay parang, ayaw niyang makisali sa mga gawain ng mundo, pero laging may mga alamat tungkol sa kanya sa mundo. Gustong manahimik ng puno pero hindi tumitigil ang hangin, yun ang ibig sabihin. Anyway, ngayong pasok na siya sa top 100, ang reputasyon ni Hong Dali sa hindi pagpatay ng tao ay nakakuha na ng atensyon ng hindi mabilang na tao. At hindi lamang ang pangkalahatang madla, kundi pati na rin ang maraming mga kalahok na koponan ay alam din na mayroong isang kakaibang koponan na determinadong hindi pumatay ng sinuman at nagtatago ng mga pusa sa buong mundo. Hindi malinaw kung gaano kalakas ang team power, ngunit hindi mabilang na mga tao ang naghihintay sa kung ano ang mangyayari kapag natugunan ng team power ang team extinction. Mabilis na lumipas ang oras, at mabilis na lumipas ang 10 minutong pahinga at oras ng pagsasaayos. Ang susunod na labanan ay talagang ang pinakamalupit na laban sa pagitan ng 110. Mangyaring ayusin ang iyong katayuan, lahat ng mga manlalaro. Ang teleportasyon ay magsisimula sa 1 minuto, ang boses ng sistema, na nagpapaalala sa mga tao na gumawa ng pangwakas na paghahanda, ang susunod na laro ay 110 na kompetisyon. Ang diameter ng field ay 500 kilometro. Teleportasyon ang status ng mecha ay naibalik na lahat, at ang kill count ay nagsisimula na ngayon. 30, 20, 28, 27, 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0. Aha!
Sa pagbagsak ng tunog ng sistema, sa pagkakataong ito, lahat ng 100 tao sa loob ng 500 kilometro ay na-teleport. Maging ang makapangyarihang team sa bibig ni Colorful Dragon King Dicky. Ipinadala silang lahat. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakita na ng mga tao kung ano ang hitsura ng koponan ni Hong Dali. Tingnan mo, tingnan mo. Ang mga mecha na iyon. Sila ba ang mga miyembro ng makapangyarihang koponan? Mukha silang napaka-cool. Oo, ang kanilang mga mecha ay mukhang napakalakas din, hindi mas masahol pa kaysa sa Extinction Team. Ito ay isang laro na sulit na panuurin. Sa tingin mo ba ay makakarating ang Team Dali sa huling labanan? Mahirap sabihin, sino ang nakakaalam ng lakas ng isang koponan na hindi pumapatay ng sinuman. Pero feeling ko kung malakas talaga sila, papatay na lang sila ng tao. Bakit sila magtatago sa Tibet? Tama. Parang mahirap makita ang labanan sa pagitan ng Powerful Team at ng Extinction Team. Tama. Ang madla ay nagsasalita ng maraming, at ang mga maharlika sa Galactic ay kinakabahan din. Ngunit sa pagkakataong ito, sa isang espesyal na VIP room sa arena, si Li Hanhong at Master Malong ay nakaupo sa sofa, maingat na tinitingnan ang higanteng holographic projection. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang laro kung saan ang 100 ay gumagawa ng 10, at ang isang laro ng antas na ito ay talagang sulit na panuurin. Ang dating pag-aatubili ay maaari lamang ituring bilang isang warm-up, para sa isang taong may katayuan ni Lord Malong. Siyempre hindi siya interesado. Haha, mukhang medyo kawili-wili sa pagkakataong ito. Hinawakan ni Malong ang kanyang baba, tumingin sa holographic projection, at nakangiting sinabi, hindi dapat maging problema para sa iyong anak na mapabilang sa nangungunang 10. Tingnan mo lang ang larong ito, at ang kabilang koponan ay mapapasama sa nangungunang 10. Sino ang ika-10 koponan? Ang kabilang team ay dapat ang pangalawang rank na Magic Machine Team, sabi ni Li Hanhong na may pagkadismaya, si Kapitan Feng Wuan ay hindi kailanman naging kalaban ng aking anak. Siya ay hayag at palihim na nakikipaglaban sa aking anak sa loob ng napakaraming taon. Hindi ako maaaring manalo kahit isang beses. Kung tutusin, ang aking sinasabi ay tungkol sa aking anak. Ang katotohanan na si Hong Guangxing ay inabuso sa nakaraan at hindi kayang alagaan ang kanyang sarili ay dapat itago. Well, mukhang isang nakamamatay na showdown, haha. Tumawa si Master Malong, at pagkatapos ay mahinahong sinabi, okay, nagsimula na ang kompetisyon, tingnan natin kung paano ang antas ng pakikipaglaban ng iyong anak. Ang 100 ay nagiging 10, ang pakikipaglaban sa antas na ito ay kinakailangan. Mag-ingat. Tumingin si Li Tianxing sa paligid, ang kanyang mga mata ay nakareserba. Bilang numero 1 henyo ng nakababatang henerasyon ng mga maharlikang galactic, tiyak na hindi si Li Tianxing ang uri ng tanga na nadadala anuman ang oras. Kalahok, Li Tianxing, koponan, Extinction Team, kasalukuyang pumapatay, 0 tao. Well, tingnan natin kung sino ang una nating makakasalubong. Sa oras na ito, hindi na nagmamadali si Li Tianxing na hanapin si Hong Dali. Ang paghihiganti ay mabuti, ngunit pagkatapos ng lahat, ang laro ay mas mahalaga. Hindi na kailangang kumuha ng ganoong uri ng panganib para lamang sa isang Hong Dali lamang paano kung atakihin siya kapag hinahanap niya si Hong Dali. Sa isang labanan ng antas na ito, hindi ito biro. Speaking of which, noong kinugkob ako ng grupong iyon ng mga tao noon, hindi kumilos ang mga second at third place teams. Naningkit ang mga mata ni Li Tianxing at nag-isip, mukhang may balak silang makipag-away sa akin. Naaakit nito ang atensyon ni Master Malong. Hehe, kung ganoon, gagawin ko ang gusto mo. Sa pag-iisip nito, kinokontrol ni Li Tianxing ang kanyang Spirit Emperor Mecha at iniskan ang paligid na parang bagyo. Lahat ng mga lugar sa loob ng 100 kilometro ay papasukin at susuriin ng isang beses. Ha! 3 tao. Mabilis na nadiskubre ni Li Tianxing ang pakay at sumugod ng walang sabi-sabi. Ganap niyang ginamit ang napakahusay na pagganap ng mecha ng Spirit Emperor, at pagkatapos ay direktang nagradiated ng ilang pulang sinag. Si Li Tianxing. Fair na. Habang umaalingaw-ngaw ang gulat na boses, agad na gustong tumakas ng 3 tao. Gayunpaman, napakalakas ng Spirit Emperor mecha ni Li Tianxing kaya't silang 3 ay napatay kaagad bago sila makatakas. Kalahok, Li Tianxing, koponan, Extinction Team, kasalukuyang pumapatay, 3 tao. Hehe, ang ganitong uri ng labanan ay masyadong mahina. Kinokontrol ni Li Tianxing ang Ling Emperor mecha at tahimik na naglakad sa playing field, napapaligiran ng mga labi ng mecha. Sa maikling panahon lamang, 7 tao ang napatay ni Li Tianxing. Ang iba pang 4 na tao sa koponan ay pumatay ng 9 na tao. Sino ang susunod na biktima? Tahimik na naglakad si Li Tianxing at biglang huminto dahil 5 pulang tuldok ang nakadisplay sa radar ng kanyang mecha. Dahil dito ay naging mas malamig ang dati ng malamig na mga mata ni Li Tianxing, 5 tao muli, sa tamang panahon. Malinaw na ang mga nabubuhay sa oras na ito ay malakas, at si Li Tianxing ay nasa sabik din, sana ay matawag na ang susunod na labanan. Kontento na ako. Hindi nagtagal, nakita ni Li Tianxing ang 5 mecha. Nang magkita kami, biglang tumawa si Li Tianxing. Sino sa tingin ko? Ito pala ay ang koponan ng Self-Alliance. Hinihintay mo ba ako?
Tumawa si Li Tianxing at tumingin sa 5 mecha sa kanyang harapan. 5 silang napakagandang mecha, lahat ay nagpapalabas ng mahinang gintong liwanag. Sa oras na ito, ang 5 mecha ay nakatayo malapit na magkasama, nakaharap sa kanilang mga sarili. Dahil ang layunin ay mauna sa ranggo, natural na binasa ni Li Tianxing ang impormasyon ng detalyado tungkol sa koponan ng South League na pinamumunuan ni Mankeisho. Ang 5 piloto ng koponan ng South Alliance ay pawang mga master ng pakikipaglaban, at ang kanilang mga dodge reflexes ay napakalakas. Pagkatapos ng lahat, ang maabot ang puntong ito sa naturang labanan ng mecha at may ranggo pa rin ang pangatlo, na mismong nagpapakita ng kanilang lakas. Ang mecha na puro laban ang may pangatlo sa pinakamaraming pagpatay. Nangangailangan iyon ng higit na pagsisikap kaysa sa isang ordinaryong mecha. Hindi kalabisan na sabihin na kung wala ang pandaraya na Spirit Emperor mecha ni Li Tianxing, ang koponan ng South Alliance ay magkakaroon ng malaking pag-asa na makipagkompetensya para sa kampyonato. Kahit ngayon, hindi kailanman mangangahas si Li Tianxing na maging pabaya kapag nakikipagkita sa kanila. Tulad ng inaasahan, nandito ka. Ang pinuno ng pangkat ng South Alliance ay gumawa ng isang maliit na hakbang pasulong at sinabi sa isang malalim na boses, Li Tianxing. Hey, Mankeisho, ngumiti si Li Tianxing na may malupit na ngiti, mula noong bata ako, hindi mo na ako naging kalaban simula nang lumaki ka. May balak ka bang bumalik sa pamamagitan ng paghamon sa akin ngayon? Ang nangungunang 3 koponan sa larong ito ay nagtagpo sa wakas sa 110 na kompetisyong ito. Bagamat palihim silang nakikipagkompetensya noon, alam nilang lahat na sa ganitong uri lamang ng pakikipaglaban sa kakaunting tao ay maaakit nila ang atensyon ni Master Malong. Kung tutusin, kung ang 1,000 ay 100, napakaraming tao. Malamang na hindi manunood si Lord Malong sa labanan, ngunit kung ang 100 ay 10, tiyak na darating si Malong. Hindi ko alam kung turn of events na, tinitigan ni Meng Kashu si Li Tianxing, ngunit magkakaroon ng labanan sa madaling panahon, at gusto ko ring makita kung gaano kalakas ang iyong tinatawag na Invincible Mecha. Walang problema, tumanggo si Li Tianxing, ang mahigit 300 inutil na tao na nakapaligid sa akin noon ay hindi masyadong epektibo, ngunit alam kong napakahusay ng iyong mga mecha, kaya maaari ko itong subukan. Haha, okay. Agad na naghanda si Mankeisho, pagkatapos ay hayaan mo akong makita kung ano ang magagawa ng aking South Alliance team laban sa iyong Spirit Emperor. Sa arena, magkaharap ang magkabilang panig mula sa malayo. Bang! Sabay-sabay na pinuntirya ng 5 miyembro ng pangkat ng alyansa ang 5 direksyon, na mabilis na sumabog sa kanilang bilis. Nabasag ang buong lupa, at ang 5 taong ito ay nakarating sa 5 direksyon ni Li Tianxing sa isang iglap, nakapalibot kay Li Tianxing. Bumangon ka na. Nakakatuwa. Halika, nginisyon ni Li Tianxing, hayaan mo akong tingnan kung sapat na ang iyong pag-atake. Pumunta ka. Si Meng Geisho ang unang humakbang, at sumugod din ang 4 pa. Sa isang iglap, sila ang makapangyarihang diskarte sa pakikipaglaban ay dinadala sa buong laro. Fang! 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 Ang tunog ng hindi mabilang na mga kamao ng mecha na tumatama sa armor ay narinig. Walang kamali-mali ang 5 lalaki mula sa Mengkaksho. Pagkatapos ng lahat, si Li Tianxing ay isang tao lamang, kaya talagang mahirap harapin ito. Gayunpaman, hindi siya nagpanik. Haha, talagang may kakayahan ka, tumawa si Li Tianxing. Ikinumpas niya ang kanyang mga braso, pinuprotektahan lamang ang ilang mahahalagang bahagi, at sinabing, sa kasamaang palad, ang mga pag-atake ng ganito kalaki ay hindi epektibo laban sa akin. Grabe talaga itong mecha mo. Pagkatapos ng isang round ng pag-atake, tiningnan ni Meng Kashu ang katawan ng Spirit Emperor na mabilis na nakabawi, at sinabi sa malalim na boses, hindi katakataka na sinasabi nila na ikaw ang talagang kampyon ng kompetisyong ito. Ang iyong mecha lamang ay talagang karapat-dapat sa titulong ito. Masyadong makapangyarihan ang mecha ng Spirit Emperor. Walang makakaila dito. Gayunpaman, naglakas loob akong hamonin ka kung makakarating ako dito, biglang ngumiti si Mankeisho, syempre hindi lang ito ang kakayahan natin. Kabanata 875 South Alliance Feast. Upang maabot ang puntong ito, natural na may tunay na lakas si Mengkaksho. Kung tutusin, iba siya kay Hong Dali. Madaling nakarating dito si Hong Dali sa pamamagitan ng pagtatago sa tiyan ni Colorful Dragon King Diki, ngunit talagang lumaban si Mengkaksho gamit ang kanyang lakas. Haha, alam kong magkakaroon ka ng ilang makapangyarihang mga kasanayan. Tumingin si Li Tianxing sa 5 taong Mengkaksho at tumawa ng malakas, sa kasong ito, hayaan mo akong makita ang iyong pinakamalakas na galaw, at pagkatapos ay malulutas natin ang labanan ng sabay-sabay. Upang maiwasan ang gulo. Okay. Direktang sumigaw si Meng Kashu. Okay. Okay. Sa isang iglap, tuwang-tuwa ang 4 pang kasama. Sumang-ayon sila, at sa parehong oras, ang kanilang mga mecha ay natatakpan ng isang layer ng itim na ilaw. Oh! Nang makakita ng ganoong eksena, medyo naging seryoso si Li Tianxing, magaling kayong mag-practice ng dark energy. Maaari pa nga kayong mag-cover ng mga mecha. Mukhang talagang interesante. Boom! Ang makapal na itim na daloy ng hangin ay nagsimulang palibutan ang 5 mecha ng koponan ng South Alliance.
Sa loob ng ilang sandali, ang nakapalibot na 2 kilometro ay nahulog sa kaharian ng itim na daloy ng hangin. Naramdaman ni Li Tianxing ang makapal at nakamamatay na puwersa na nakapaloob sa itim na daloy ng hangin. Ibig sabihin, ito talaga ang pinakamakapangyarihang lansihin, at talagang sulit itong makita. Ito ang pinakamalakas na trick na natutunan namin ng magkasama pagkatapos ng 3 taon ng pagsasanay. Unti-unting lumutang sa ere ang mecha ni Mengkakshu. Oo, para maiwasang masira ang kalawakan. Upang mapanatili ang kapayapaan ng kalawakan. Para sa pag-ibig at tunay na hustisya. Kami ang South Alliance na may walang katapusang pagkakaibigan. Mankesho, pumunta ka sa impyerno. Kakakak, nagsimulang mag-crack ang lupa, at nagsimulang yumanig ang mga nakapaligid na bundok. Hindi mabilang na mga graba ang lumipad sa paligid. Ang kapangyarihan ng mga graba na iyon lamang. Tama na para manhid ang anit. Darating. Handa ring ipagtanggol si Li Tianxing. Kung tutusin, ang mga talento ng 5 taong ito sa pakikipaglaban ay talagang pambihira. Kung walang kakayahan si Li Tianxing na kontrolin ang yelo, hindi siya makakalaban sa kalaban. Sa oras na ito, ang momentum ng 5 lalaki sa Menggesho ay nagtipon din sa pinakamalakas na antas. Kasabay nito, sabay-sabay na sumigaw ang 5 tao na grupo, Salf, Kapanalig. Kamau. Dagandong, Dagandong. 5 tao, 5 mecha, sabay-sabay na umaatake. Ang nakakatakot na kapangyarihan. Sabugan ang lahat ng nakapaligid na bundok. Ang malaking itim na liwanag ay tumama sa Ling Emperor, at sa isang sandali, ang baluti ng Ling Emperor ay napinsala. Ang isang depensa na kasing lakas ng Spirit Emperor ay talagang ganap na nasira ng suntok na ito. Sa mga stand sa labas, ang hindi mabilang na mga manunood ay tumayo lahat at hindi makapaniwalang tumingin sa eksenang nasa harapan nila. Ang Super Mecha Spirit Emperor na noon pa man ay kilala bilang invincible sa parehong atake at depensa. Sa ilalim ng suntok na ito ay malubhang napinsala sa unang pagkakataon. Napakalakas ng pag-atake. Ang Defensive Spirit Emperor Mecha ay talagang nasira. Ang team na ito ay makakarating dito, ito ay talagang malakas. Oo, talagang napakalakas nila. Sayang. Ang kalaban ay si Ling Emperor, masyadong malakas ang depensa. Napakasiyahan na magawa ito. Ito ay talagang isang malakas na pag-atake. Si Li Tianxing ay nakaupo sa sabungan, at ang pagsusuri ng system sa mecha ay patuloy na nakasynchronize. Ang alarma, nasira ang fuselage, ang pagkawala ay 24%. Nasira ang fuselage, 29%. Nasira ang fuselage, 33%. Sa huli, ang rate ng pinsala ng katawan ng emperador ng espiritu ng Li Tianxing ay talagang umabot sa 37%. Kailangan kong sabihin na ang hakbang mo ay talagang napakalakas. Sinabi ni Li Tianxing na may mabangis na mukha, na tumawa ng malakas, nakakalungkot na hindi ka pa rin sapat sa harap ng aking espiritong emperador. 37%, ito ay maaaring ituring na ang pinakamalubhang pinsalang natamo ni Emperor Ling. Pagkatapos ng lahat, sa huling pagkakataon na humarap siya sa isang pagkubkob ng higit sa 300 katao, ang pinsala ng Ling Emperor ay 19% lamang. Sa pagkakataong ito, 5 tao lamang ang nasa kabilang panig, ngunit maaari silang magdulot ng ganoong pinsala. Ipinagmamalaki ito ni Mengkakshu at ng iba pa. Ngunit, malinaw naman, hindi ito sapat. Ngayong tapos na ang performance mo, susunod na ako. Tumawa si Li Tianxing, at direktang ginamit ang pinakamalakas na trick ng Spirit Emperor, Column, Mengkakshu, ang kalawakan ng katapusan. Shichiji, 6. Agad na tumagos ang mga pulang sinag sa mga mecha ni Mengkakshu at ng iba pang 5 tao, at natapos ang labanan. Kalahok, Li Tianxing, Koponan, Extinction Team, kasalukuyang pumapatay, 8 katao. Pagkababa mula sa arena, umupo si Mengkakshu sa sofa sa lounge at huminga ng mahina. Nakakatakot talaga ang mecha ni Li Tianxing. Pinunasan ni Mengkakshu ang malamig na pawis sa kanyang noo, ilang beses na akong sumali sa Galaxy Super Robot War na ito, ngunit hindi pa ako nakatagpo ng ganoon kalakas na depensa. Ang South. Ang mga kamao ng alliance sa aming 5 ay maaaring masira ang depensa ng Stellar-class mothership, ngunit ang resulta ay hindi man lang malubhang nasugatan ng Spirit Emperor. Ang lakas talaga ng suntok. Ngunit sinong mag-aakala na ang gayong malakas na galaw, na tumama sa Spirit Emperor, ay magdudulot lamang ng ganoong antas ng pinsala. Ito ay simpleng nakakatakot. Mukhang siguradong mananalo ang Spirit Emperor sa kampyonato sa pagkakataong ito, napatingin si Mengkakshu sa holographic projection sa labas, biglang ngumiti, at sinabing, hindi ko lang alam kung sino ang makakalaban sa kanya sa huling labanan. Kahit ano pa ang, hence Magical Machine God Team. O ang napakahiwagang Dali Team. On the other side, in the room where Malong and Li Hanhong were. Well, the battle just now seemed quite interesting, Malong nodded with satisfaction, not bad, not bad. To be honest, you really paid enough this time. The defense of this Spirit Emperor mecha really impressed me. The powerful moves just now were not able to kill the Ling Emperor, which made Malong surprised. It seems that there are many young people with some talent here. Those 5 people just now can actually use dark energy.
He does have some skills when it comes to mechas. Haha, okay, Li Hanhong asked carefully while complying with Malong's words. Well, Mr. Malong, do you think my son's performance is reasonable? What other people do is a trivial matter, and Li Hanhong will naturally not care about it. All he cares about is how his son behaves in Malong's eyes. It's pretty so-so. Malong didn't say yes or no, he just said lightly, the specifics will depend on what happens next. I hope there will be more exciting things later. Yes, definitely. There must be. Li Changxing's side defeated the Self-Alliance team, and Hong Dali's side finally encountered their first enemy. It was a red mecha that looked very mighty and domineering. It was about 50 meters tall and was quite a giant. In the stands. Look. Team Power has finally met its opponent, ha. Who do you think will win and who will lose? In this lifetime. Team Power has finally been discovered. You said they will fight. Nonsense, then we have to fight. What's a game if we don't fight? In a 110 game, it's a fight. Either you die or I die. There is absolutely no third way. Unfortunately, that is for others. For Hong Dali, it's a completely different story. You are the most mysterious Dali team, right? The red mecha pilot looked at Hong Dali. His mecha was taller than Hong Dali's Gulanxiu. It's a lot, so it's quite condescending. But what he said was not so condescending, to be honest. I really want to fight you, but obviously, it wouldn't be fun to do that. What does he mean by this? Well, you don't want to fight. Hong Dali was surprised. This is a competition, why don't we fight when we meet? Ha, it would be boring to fight. The red mecha pilot laughed. Killing you will bring bad scenery. If you kill me, your record of 0 kills will be gone, so it's not fun no matter how you look at it. Of course, the most important thing is that I still have self-knowledge. Anyway, Li Changxing Spirit Emperor. I definitely can't beat you, so I might as well do something fun. He laughed as he said it. His smile was extremely sinister, so I might as well pretend I've never seen you. Ha, I'm really sorry. I'm going to go play with someone else. He said and left with a smirk on his face. I'm really looking forward to your battle with Li Tianxing, haha. Is this okay? Damn it, don't leave, we'll fight with you for 300 rounds before we talk. Kaya tiningnan ni Hong Dali ang gwapong likod ng lalaki, at pagkatapos ay tumingin sa isa't isa kasama si Tang Moxen at iba pa. Si Gulanxiu, na kinokontrol ni Hong Dali, ay biglang umupo sa lupa. Puno ng depresyon ang mukha ni Hong Dali, nagkasundo kami na hindi ganito ang laro namin. Gusto ko lang pumunta dito para magsaya. Bakit walang gustong makipag-away sa akin sa mga oras na ito? Hindi ba okay na kusa akong sumuko? Gusto lang niyang pumunta dito para magsaya, pero hindi nangyari. Sa pag-iisip, naglaro ako hanggang sa huling daan at pumasok sa 10, at halatang gusto talaga ng iba na makita ang labanan sa pagitan ng Hong Dali at Li Tianxing. Damn it, mali yata ang pagsali ko sa competition. May mali sa script na ito. Hiniling sa akin ng direktor na baguhin ang script. Lubhang nanlumo si Dali, at talagang nanlumo rin si Feng Wuan. Bagamat napakalakas din ng kanyang Magic Machine God team, talagang may malaking agwat kumpara sa Extinction team ni Li Tianxing. Ang dalawang panig ay naglaban ng kalahating oras. Sa kanyang flexible mobility, si Feng Wuan ay nagdulot din ng maraming problema para kay Li Tianxing sa kasamaang palad. Ang problema ay problema lamang pagkatapos ng lahat, at hindi maaaring maging resulta ng pagkatalo sa kanya. Kaya ayon, sa 110 game, dalawang team na lang ang natira sa dulo. Team Extinction, Captain, Li Tianxing, bilang ng mga kills para sa team sa larong ito, 42. Team Dali, Captain, Hong Dali, bilang ng mga kills para sa team sa larong ito, 0. Kabanata 876 ang pinaka-misteryosong vs ang pinakamalakas. Sumabog ang internet. Sa Galaxy Super Robot War na ito, ang huling labanan ay sa pagitan ng Team Extinction, na kinakatawan ni Li Tianxing, at ng Team Dali, na kinakatawan ni Hong Dali. Ang Team Extinction ay palaging ang pinakamalakas mula sa simula ng larong ito. Ang pinakamataas na bilang ng mga pumatay. Ang pinakamalakas na depensa. Ang pinakamalakas na atake. Ngunit ang makapangyarihang koponan ni Hong Dali ay ang pinakamahiwagang koponan. Ang bilang ng mga pumatay ay 0 mula noong kompetisyon hanggang ngayon. Ito ay may resulta, ibig sabihin, walang nakakaalam ng lakas ng pangkat na ito. Ang alam ko lang ay team sila ng napakabata. Gaano kababata? Ang pinakamataas na si Li Nianwei, ang ganap na diyosa na lumitaw sa Galaxy Voice, ang pinakamatanda sa 24 na taong gulang. Sa iba pa, si Hong Dali ay 18 taong gulang, si Tang Moxen ay 18 taong gulang, si Jiang Chenzo ay 18 taong gulang, si Lin Chuyin ay 18 taong gulang, at ang pinakabata ay 9 na taong gulang lamang.
Maaari bang harapin ng naturang pangkat ang pangkat ng pagpuksa ni Li Tianxing? Siyempre, walang nakakaalam kung ito ay gagana o hindi. Alam lang ng mga tao na talagang exciting ang Galactic Super Robot Battle na ito. Kaya sa opisyal na forum ng Galaxy Super Robot Wars, ang paksa ng finals ay parang bagyo, winuwalis ang lahat. Sa oras na ito ang oras ng pahinga ay kalahating oras. Kaya't upang malaman kung ano ang iniisip ng mga tao tungkol sa larong ito, tiyak na binuksan ni Yin Tianzang ang computer, at sa isang sulyap lang, siya ay ganap na natigilan. Extinction Team, ang bilang ng mga paksa ay 12,855,463. Ang bilang ng 12,000,000 ay itinuturing na marami. Kung tutusin, sa oras na ito, ang bilang ng mga paksa para sa ibang mga koponan ay 3 hanggang 5 milyon lamang. Ngunit kailangan mong ihambing ang mga bagay upang malaman ang kanyang pagganap, kaya kailangan mong ihambing ang tiyak sa oras na ito. Pagkatapos ang Extinction Team ay ganap na napatay sa isang iglap. Ang pinakamisteryosong makapangyarihang koponan, ang bilang ng mga paksa ay 130,965,231. Bilang ng mga paksa, lumalampas sa 100,000,000. Naabot ang nakakatakot na bilang na 130,000,000. 130,000,000. Nang makita ang numerong ito, pinanood ni Yin Tianzang at ng mga maharlikang galactic na nakatayo sa likuran niya ang pananabik. Sabay-sabay na hingal ang lahat. Diyos ko, hindi ba ito masyadong nakakatakot? Ito ay isang instant na pagpatay. Oo, ang bilang ng mga paksa ay 12.8 milyon kumpara sa 130,000,000. Kung ang data na ito ay magagamit bilang isang kapangyarihan sa pag-atake, si Li Tianxing ay maaaring direktang mapatay kaagad ng Hong Dali ay kahanga-hanga. Hindi, sa Final 100, 0 kills pa rin. I guess maraming tao ang naghihintay na makita ang final battle, di ba? Tingnan natin kung ano ang iniisip ng mga tao. Kaya hindi masyadong big deal na panoorin ang excitement. Ang gayong grupo ng mga lalaki na palaging busog pagkatapos kumain, ay nagsimulang magbasa ng paksa tungkol sa makapangyarihang koponan ni Hong Dali sa internet upang matakot na ang mundo ay hindi magugulo. Ang Galaxy Super Robot War na ito ay talagang puno ng mga sorpresa. Ang pinakamalakas na showdown ay ang pinakamisteryoso. Sino sa tingin mo ang magiging panghuling mananalo? I-click ang 63,254,325, tumugon sa 1,254,689, tulad ng 2,354,854. Mga kapatid, napakagandang palabas. Dito ko ibabahagi sa inyo ang sa tingin ko ay ang paghahambing ng panalo at pagkawala ng lakas. I-click ang 54,154,412. 1,021,545 na tugon, 3,265,411 na likes. Mayroong libu-libong mga naturang paksa bawat segundo. Maraming mga paksa ang ganap na nakabaon sa malawak na dagat ng mga paksa halos sa sandaling may post ang mga ito, na ginagawang imposibleng maunawaan ang mga ito. Ngunit anuman ang mangyari, si Hong Dali ay ganap na nangunguna sa bagyo sa pagkakataong ito. Lahat ay nakatingin sa post na may pananabik, at biglang may post na pumasok sa paningin ng lahat. Napakalakas ng Extinction Team, walang choice ang powerful team kundi sumuko kapag nakatagpo nila ito. Sabi mo pwede silang manalo. Joke. Ginagawa ng may akda ang lahat ng gusto niya. Banal na tae. Mayabang kaya. Ito ay dapat na hindi matitiis. Si Yin Tianzang ay tiyak na pumasok sa post at sinimulan kang pag-alitan. Wala akong kasalanan sa pagbaril sa iyo, Master, ikaw ay isang bastard, nagkakaroon ka ba ng kibot sa utak? Tiningnan ko ang iyong mukha. Ito ay isang mukha na may napakalaking quotient ng alitan, na nagparamdam sa akin. Ito ay nagpapaalala sa akin ng sinaunang panahon. Bakit kailangan mong umupo sa isang dumi ng iyong mukha? Bakit kailangan mong kumain gamit ang iyong puwit? Sinabi mo at ang iyong hitsura ay salungat sa mga patakaran, kapag ang iyong hitsura ay labag sa mga patakaran, kapag ang iyong hitsura ay labag sa mga alituntunin. Iniisip ko ang iyong ninuno, ang masayang maliit na titi, at ikaw ang pinaikling bersyon. Napakaarte ng kanyang mga salita kaya't ang lahat ng nanunood sa kaguluhan ay nahulog sa katatawanan. Nang matapos ang panunumbat, ngumiti si Yin Tianzang at sinabing, "Naku, ang sarap talaga sa pakiramdam pagkatapos ng pag-aaway ng mga tao. Well, mas mabuti pa kaysa sa direktang pumatay ng tao. Kailangan kong gawin ito kapag nakilala ko ang second hand sa hinaharap, ha 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 ha." Pinagalitan dito ni Yin Tianzang pagkatapos nito, ang mga sumusunod na tugon ay tuwang-tuwa. Magaling, ang 2B poster na ito ay halatang naiinggit sa kanyang talento. Hindi, kahit gaano pa kalakas ang Team Extinction, ano pa ba ang magagawa nito? Kahit matalo ang Team Power, sa Team Power pa rin ako. Ikaw tanga, kagatin mo ako kapag hindi mo tinanggap. Ang orihinal na poster ay hanggal, ang pagtatasa ay tapos na. Ang mga hindi makatwirang mga hamak na ito. Binaligtad ni Li Tianxing ang mesa at galit na sinabi, "Kasalanan iyon ng aking lola. Wala kang kasalanan sa pagbaril sa iyo.
Huwag mong hilingin na hanapin kita, kung hindi, ituturo ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng mabuhay ng hindi namamatay. Saglit siyang nagpakawala ng galit, at biglang pumasok ang isang gwardya at magalang na nagsabi, Guro, nakikiusap ako sa iyo. Halika, mayroon akong napakahalagang sasabihin sa iyo, at narito rin si Master Malong. Ha! Nandito rin si Master Malong. Malaking bagay ito, at agad itong inayos ni Li Tianxing. In a good mood, inalagaan kong mabuti ang mga damit ko, at saka sumunod sa escort sa espesyal na VIP room kung saan naroon si Mr. Malong. Pare, nandito na po ako. Pagkapasok niya sa pinto, mabilis na sumaludo si Li Tianxing sa kanilang dalawa. Haha, Tianxing, nandito ka na pala. Tuwang-tuwa si Li Hanhong nang dumating ang kanyang napakatalino na anak, at nakangiting sinabi, halika, ipapakilala ko sa iyo, ito si Mr. Malong, isang mataas na ranggo na nobleman ng Demo Star Territory. Siya ay may natatanging katayuan. Hindi maihahambing, hindi mo ito maaaring pabayaan. Mahal na Ginoong Malong, kumusta? Pagkatapos magpakilala ng kanyang ama, mabilis na lumuhad si Li Tianxing sa isang tuhod, nagsagawa ng napaka-standard na etiquette para sa junior meeting ng isang elder, at magalang na nagsabi, Beta Star Li Tianxing, nakilala ko si Mr. Malong. Kung pag-uusapan, si Li Tianxing, bukod sa kanyang personalidad na pinakamaganda sa universo, ay talagang parang isang master sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanyang katawan at hitsura. Siya ay may mahusay na background at mataas na talento. Siya ay ang pinakamahusay sa kanyang mga kapantay mula pa noong siya ay bata, kaya siya ay nabuo ang pag-uugali na ito mula pa noong siya ay bata, na kung saan ay napaka-hindi pangkaraniwan. Well, not bad, kaya kahit ang mapiling Mr. Malong ay mayroon pa ring napakagandang unang impresyon kay Li Tianxing. Maingat niyang tiningnan si Li Tianxing pataas at pababa, pagkatapos ay tumanggo ng may kasiyahan at nagsabi, Bueno, ikaw ay isang promising na binata, hindi masama. Sa kompetisyong ito, naabot mo na ang huling labanan. Hanggat nanalo ka sa kampyonato, ibabalik kita sa Dim Planet Domain, tumanggap ng espesyal na pagsasanay. Pagkatapos ng lahat, kinailangan ni Malong na tumanggap ng 1 bilyong barya sa galaxy. Makakatulong ito, at magiging maginhawang mangolekta ng pera mamaya, tama ba? Sa makatuwid, napakabait pa rin ni Malong kay Li Tianxing. Salamat, Mr. Malong, salamat, Mr. Malong. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Li Hanhong at lubos siyang nagpasalamat, nangangako si Tianxing na mauna, at ipinapangako kung hindi ka bibiguin. Pinigilan din ni Li Tianxing ang kanyang kagalakan, sinabi niya sa malalim na boses, hinding-hindi pababayaan ng disipulong ito si Master Malong. Unang pwesto. Hanggat nanalo ka sa kampyonato, maaari mong sundan si Lord Malone sa DM Star Territory. Nang maisip niya ito, gustong tumawa ng malakas ni Li Tianxing. Okay, Tianxing, magsisimula na ang laro, alam din ni Li Hanhong na ang kanyang anak ay tiyak na nasa sabik sa oras na ito, at ngumiti, sige at maghanda ng mabuti. Kahit na ang huling kalaban ay hindi masyadong malakas, hindi ka maaaring maging pabaya. Okay, ama. Yumuko si Li Tianxing kay Master Malong, Master Malong, babalik na ngayon ang disipulo. Sige. Marahang iwinagayway ni Malong ang kanyang kamay. Pagkatapos umalis sa espesyal na VIP room, si Li Tianxing ay kalmadong nakahanap ng isang ganap na desyerto na lugar at biglang tumangala sa langit at tumawa ng malakas. Ha. First place. Hanggat nakuha ko ang unang pwesto, maaari akong pumunta sa Demo Star Territory Headquarters para makatanggap ng espesyal na pagsasanay. Ang mga maharlikang Galactic, Hong Dali, at Jiang Chenzo ay puro hamak. Ako, Li Tianxing, ikaw ang pinakamalakas. Pagbalik ko mula sa pagsasanay, lahat kayong nanghihiya sa akin ay mamamatay. Hong Dali, ngayon ay oras na upang makita ang huling labanan. Tingnan mo, anong uri ng mga alon ang maaari mong gawin. Sa kabilang panig, ang panig ni Hong Dali. Si Hong Dali at iba pang 6 na tao ay nakaupo sa sofa sa lounge. Niyakap ni Tang Moxon ang braso ni Hong Dali at nagtanong sa mahinang boses, Dali, malapit na ang finals. Ano ang dapat nating gawin? Kapag iniisip natin na ang kalaban natin ay si Li Tianxing na iyon, gusto ko palagi siyang sipain. Si Li Tianxing ang unang nakatakas noong nasa panganib ang lupa. Gaano man kalaya at kadali si Hong Dali, walang paraan na pabayaan niya ito. Pagkatapos ng lahat, halos patayin ni Li Tianxing ang lahat ng tao sa mundo noong panahong iyon. Dahil ganito ang lahat, lumaban tayo. Ngumuso si Hong Dali, noon, plano ko talaga na labanan ang sinumang gusto ko at matatalo lang, pero hindi ko inaasahan na pasok talaga ako sa finals. Anyway, sooner or later, Li Tianxing will be there. I have to give him a good beat, let's do it this time. Madali niyang sinabi ito, ngunit kung tutuusin, ang koponan ni Li Tianxing ay napakalakas, at ang iba ay talagang hindi sigurado. Dali, gusto ko ring talunin si Li Tianxing, ngunit magagawa ba natin ito? Medyo nag-aalala pa rin si Jiang Chenzo. Ang pagpasok sa finals ay isang finals, ang labanan ay isang labanan, hindi mahalaga, ang pangunahing tanong ay, maaari kang manalo. Pag-usapan natin ito mamaya, hindi nag-alala si Hong Dali, isa-isang hakbang natin ito.
Sa karakter ni Li Tianxing, ang batang tagabayan, tiyak na gusto niya akong hamanin. Tutal, inabuso ko siya kaya hayaan mo na lang ako, titingnan ka ng iba. Kabanata 877 magsisimula na ang labanan. Sa kabilang banda, sa isang medyo tahimik na maliit na pribadong silid. Umupo si Jiang Dongliu sa sofa, nakapikit at hinimas ang noo sa depresyon. Depressed talaga siya. Sa orihinal, sina Jiang Chenzo at Hong Dali ay isinaayos na maging sa isang koponan, na nangangahulugang ito ay mahusay na mabebenta. Pagkatapos ng lahat, si Hong Dali ay may napakagandang ama, ang Whitebeard Gate, sa likod niya. Pero kung tutuusin, ang kailangan ay makapasok lang sila at magsaya. Pagkatapos ng lahat, sa isang kompetisyon ng antas na ito, gaano kadali makuha ang unang lugar. At iyon nga ang iniisip ni Hong Dali sa simula. Gusto lang niyang gumala ng basta-basta. Pagkatapos ng lahat, siya ay dumating mula sa lupa hanggang sa universo. Sayang naman kung hindi sumali sa ganyan. Kaya't natamaan namin ito kaagad at lumahok sa kompetisyong ito. Pagkatapos ay nakakadepress ang resulta, si Hong Dali, ang nakakatawang lalaki na ito, talagang nakapasok sa finals. Ang finals, sinong mag-aakalang makakarating siya sa finals? Nakapasok pa rin sa finals na walang kills. Ngayong daan-daang milyong tao sa pangunahing lungsod ng Shinra ang nanunood, malinaw na imposibleng hikayatin si Hong Dali na talikuran ang laro. Ngunit nang sa wakas ay sumiklab ang laban, paano kung talagang mapalad si Hong Dali at manalo? Hindi naman, siguradong imposibleng manalo. Si Jiang Dongliu ay patuloy na nagbibigay sa kanyang sarili ng psikolohikal na kaganhawahan, si Hong Dali ay tiyak na hindi mananalo. Li Tianxing. Ang apat na nasasakupan na iyon ay lahat ay napakalakas. Hindi madaling talunin sila. Huwag hayaang may mangyari sa iyo. Kung hindi, kung talagang nakuha mo ang unang lugar mamaya, ang malaking pervert na si Malong ay ita-target ka. Sa katunayan, ang pagiging unang lugar, ay isang napakagandang bagay. Matapos ang insidente kung saan nakatakas si Li Tianxing bago ang labanan, ang relasyon sa pagitan ng dalawang partido ay tiyak na hindi maluluwag. Pagkatapos ng lahat, si Jiang Chenzo ay muntik nang mapatay ni Li Tianxing sa oras na iyon. Kaya't ang pagkuha sa unang pwesto at pagpapalungkot kay Li Tianxing ay talagang isang bagay na gustong makita ni Jiang Dongliu. Pero ang problema ay nandyan si Malone. Si Malone ay isang napaka-malabag na tao. Paanong hindi ito alam ni Jiang Dongliu, isa sa 5 emperador? Kapag nanalo si Hong Dali sa unang pwesto, titingnan ni Malong. Ang koponan ni Hong Dali ay puno ng mga babae, at lahat sila ay napakagandang babae sa tingin mo ba ay kaya niyang pumikit? Malinaw na imposible iyon. Kaya ang kinahinatnan niyan ay 9 love si Malong sa mga babaeng iyon, at tiyak na hindi papayag si Hong Dali, kaya sinimulan niya itong gawin. Hinahamon ng mga Galactic Nobles ang matataas na nobles ng DM Star Territory. Niloloko mo ba ako? Mawawasak ba ito sa loob ng ilang minuto? Tapos ibigay yung mga babaeng yun. Tiyak na hindi ito posible. Hindi mo na kailangang maging tao, at ang iyong apo na si Jiang Chenzo ay nasa team pa rin. Kahit sarili mong apo. Nakakabahala, hindi talaga makapagdesisyon si Jiang Dongliu sa pagkakataong ito, bakit napakaswerte nitong bastard na si Hong Dali. Si Jiang Duxing sa gilid ay wala ring pagpipilian kundi ang magsabi ng may pag-aatubili sa huli. Pare, sa tingin ko itong batang si Dali. Posibleng hindi niya matalo si Li Tianxing. Dapat mas malakas si Li Tianxing sa pisikal na lakas, napaluha si Jiang Dongliu, ngunit natatakot ako na napakaswerte niya, at walang pagkakataon na magtagumpay sa kompetisyon. Paano kung manalo talaga siya? Kaya, ang kakaibang Galactic Super Robot Battle na ito ay pinanood ng lahat sa pangunahing lungsod ng Shinra. Sa kuryusidad ng lahat ng mga kalahok, sa mood ng lahat ng mga maharlikang galactic na gumagawa ng kanilang sariling mga kalkulasyon, nagsimula ito. Ang mga kalahok sa magkabilang panig, mangyaring maging handa, ang boses ng sistema ay tumunog, ang kompetisyon na ito ay ang panghuling kompetisyon, ang venue diameter, 50 kilometro. Matapos makapasok sa field ang mga manlalaro mula sa magkabilang panig, ang koponan na may huling natitirang katunggali sa field ang siyang mananalo sa larong ito. Ang mga patakaran ay napakasimple. Depende na lang kung sino ang naiwan sa field sa dulo. Sino ang nabubuhay sa wakas? Sino ang kampyon? Maghanda ang mga kalahok, magsisimula na ang teleportation. 30, 29, 28, 27, 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0. Teleportation. Swish. Si Hong Dali at ang 5 iba pang tao ay nakaupo sa loob ng mecha. Nagdilim ang paningin, at pagkatapos ay nagbago ang paligid. Nang muli silang makakita ng malinaw, nakatayo na silang 5 sa venue para sa huling laban. Dali, ano ang susunod nating gagawin? Nagtanong si Tang Moxon, dapat ba tayong magtipon, o ang bawat isa ay dapat lumaban sa kanyang sariling paraan? Sa panghuling 5v5, isang detalyadong plano ng labanan ang dapat buuin sa oras na ito at hindi basta-basta kaya mahinahong sinabi ni Hong Dali, lahat ay malayang gumalaw. Maaari kang pumunta saan man mo gusto. Kung makaharap mo sila, bugbugin mo lang sila. Well, mukhang walang puso pa rin ang lalaking ito.
Gayunpaman, sa ihi ni Li Tianxing, tiyak na may duel siya sa kanya, kaya kumalat siya at hinayaan si Li Tianxing na harapin ito ng mag-isa. Ang iba ay depende sa kanyang mga kasamahan. Ang isang matagumpay na koponan, manalo man o matalo sa huli, ay maaaring ligtas na ipaubaya ang likod sa iba, ito ang pinakamahusay. Walang alinlangan, ginawa ito ni Hong Dali ng napakahusay. Kaya pagkatapos makinig sa mga salita ni Hong Dali, nadama ni Jiang Chenzo na tila walang pakialam si Hong Dali, ngunit ang kanyang puso ay talagang napuno ng init. Ang mga tao ay pawang mga emosyonal na nilalang, at palaging masarap sa pakiramdam na makapagbigay ng katiyakan sa mga taong tulad nito. Okay. Sa pinuno ng karamihan, bamulong si Tang Moxon, Dali, mag-ingat. Ala, huwag kang mag-alala. Hinaway-kaway ni Hong Dali ang kanyang kamay ng may ngiti, halika, lahat, mag-ingat. Ang susi ay huwag mag-alala. Galit. Ngayong naayos na ang mga bagay, ang susunod na hakbang ay kumilos ng hiwalay. Oo nga, ayon sa mga kalkulasyon ni Hong Dali, natukoy ng karakter ni Li Tianxing na dapat siyang gumanap ng mahusay, kaya hindi nagtagal, dumating ang boses ni Li Tianxing, Hong Dali, dahil nandito na tayo, dapat tayong gumawa ng isang bagay na kawili-wili. Hehe. Ano? Interesting sa pagitan natin. Mahinahong sinabi ni Hong Dali, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Wang, hahayaan kita at ang iba pa na makahanap ng sarili nilang kalaban. Oh, okay, gaya ng inaasahan, walang tutol si Hong Dali, kung ganoon ay tumayo na lang tayo dito. Tama iyan. Dumating ang boses ni Li Tianxing, lalaban tayo muli pagkatapos nilang mapagpasyahan ang mananalo. Ito na ang pinakamataas na pagtrato na maibibigay ko sa iyo. Hahaha, siguradong papayag ka, di ba? Walang problema. Tumango si Hong Dali, magsimula na tayo. Okay. Tumango si Li Tianxing, ang iba pang 4 na tao sa aking panig ay magkakalat lahat, at kung makatagpo sila ng isang tao, direktang lalaban sila. Kapag nad-oble ka, maaari kang tumawag sa iba, paano iyon? Ang ibig mong sabihin, kung one-on-one, umpisahan mo na ang laban. Kung single ka at double, hintayin mo na lang na may tawagan ang nag-iisang manlalaro bago simulan ang laban, di ba? Hong. Mabilis na naunawaan ni Dali ang kahulugan, mayroon pa ba? Huling punto, nakangiting sabi ni Li Tianxing, ang mga lumaban noon ay hindi pinapayagang magpatuloy sa pakikipaglaban maliban kung maghintay tayo hanggang matapos ang tunggalian. Sige, walang pagtutol si Hong Dali, kung gayon ay naayos na. Pagkatapos ang lahat ay nagsimulang gumawa ng formal na aksyon. Sa Li Tianxing, ngumisi si Li Tianxing at sinabi sa 4 na tao sa paligid niya, okay, one-on-one, sa tingin ko wala kayong magiging problema, tama ba? Oo naman. Direktang sumugod ang 4 na tao, kung hindi pa rin tayo mananalo, mawawala ng saysay ang ating pagsasanay. Hahaha, tama na. Pinalakpak ni Li Tianxing ang kanyang mga kamay, hayaan mong sirain ko sila. Panoorin ang field. Pinagpapawisan ang lahat ng manunood habang pinapanood ang labanan sa pagitan ng 10 mecha sa loob ng radius na 50 kilometro. Di nagtagal, natuklasan ng lahat na hindi sila direktang lumaban, ngunit pinili ang pinakakaraniwang paraan ng pakikipaglaban ng sundalo laban sa sundalo, hari laban sa hari. Ang ganitong paraan ng pakikipaglaban ay katulad ng sinabi ni Li Tianxing noon. Captain versus captain, member versus member, halos lahat one-on-one. Paminsan-minsan ay magkakaroon ng dalawa laban sa dalawang labanan. Sa isang salita, maaari nitong i-maximize ang kasiyahan. Tingnan mo, nagsimulan na silang kumilos. Tuwang-tuwa ang mga manunood, sino ang una mong makikilala? Sinundan ng mata ng lahat ang 8 miyembro sa aksyon. At hindi nagtagal, bumulalas ang ilang manunood, tingnan mo. Malapit nang matugunan ng pulang mecha ng Team Power ang itim na mecha ng kalaban. Oh my God, may 3 sa mga itim na mecha na iyon. Ang braso ni Jod Aika, tama. Ang kanyang mga kasanayan ay tinatawag na impyerno, sobrang lakas. Ang pulang mecha ay hindi mukhang mahina. Ano ang pangalan ng mecha na iyon? I heard that's called that. Barshon, I wonder if I can beat Jod Aika. Si Yin Tianzang at ang iba pa ay nanunood sa VIP room, pinagpapawisan, Barshon versus Jod Aika, magagawa ba ito? Sa panig ni Malong, hinawakan ni Malong ang bigot sa kanyang baba at nakangiting sinabi, bueno, magsisimula na ang unang labanan. Ano ang pangalan ng itim na mecha na ito? Jod Aika, Master Malone. Nakangiting sabi ni Li Hanhong, ang halaga ay 280 milyon, ang lakas ay namumukod-tangi, at ang driver ay isang black level peripheral noble, napakalakas. Well, okay. Tumango si Malong, kung gayon, tingnan natin kung paano ang larong ito. Ganito. Excited ang lahat. Sa napakalaking holographic projection, ang malaahas na katawan ni Jod Aika na minamaneho ni Bessemer ay dahan-daang umusad sa lupa, na gumagawa ng bawat hakbang ng may matinding pag-iingat. Pagkatapos ng lahat, ito ang finals, at anumang mga pagkakamali ay hindi mapapatawad. Kung nabigo ang laro dahil sa kanyang sarili, maaaring mahulaan ang kapalaran ni Besimo. Patuloy na naglapit ang dalawang panig. Di nagtagal, nakita ni Bessemer si Bolton, na ang mecha ay halos kapareho ng taas ng kanyang sariling Jod Aika. Nang magkita na ang dalawa ay huminto kaagad si Bessemer.
Kahit na finals na, kailangan pa rin ang etiquette. Ito ay paggalang sa malakas. Ako si Best Imo, isang peripheral black noble sa ilalim ng Young Master Tianxing, mahinang sabi ni Best Imo, pakisabi sa akin ang iyong pangalan. Ang sagot ni Lin Chuyin ay kasing simple at madaling maunawaan gaya ng dati, ang pangalan ko ay Lin Chuyin. Kaya, at ganoon din, sa unang mapagpasyang labanan, ang Barsayo na pinamunuan ni Lin Hatsune ay humarap kay Jod Aika na hinimok ng Black Level Peripheral Noble na Bessemer. Magsisimula na ang laban. Kabanata 878, kumpletong tagumpay. Lin Chuyin laban sa Best Imo, ang labanang ito ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Sa kompetisyon na ito, bagamat ang gilid ni Best Imo ay natabunan ni Kapitan Li Tianxing, hindi pa rin ito nakakaapekto sa katotohanan na siya ay isang napakalakas na kalaban. Sa buong laro, ang bilang ng mga napatay ni Best Imo ay maihahambing pa kay Feng Wuan, ang kapitan ng Magic Machine God Team. Dahil na rin siguro sa pagpipigil niya. Kung tutusin, bilang miyembro ng team, hindi magandang nakawin ang limelight ng kapitan. Kaya hindi mabilang na mga tao ang umaasa dito, at inaabangan nila ang tunay na maipakita ni Bessemer ang kanyang lakas. Kaharap ang isang miyembro ng pinakamisteryosong makapangyarihang koponan, anong uri ng lakas ang maipapakita ni Bessemer? At anong klaseng performance ang meron ang pulang Bolton na iyon? Sa loob ng arena. I'm sorry. Kahit babae ka, may dahilan ako para lumaban. Nasaktan ako. Sabi ni Best Imo sa malalim na boses. Bagamat siya ay isang peripheral black level noble, ang kanyang pag-uugali ay katanggap-tanggap, at siya ay nanatiling medyo magalang kay Lin Chuyin. Kung tutusin, tiyak na hindi ordinaryong tao ang makakarating sa puntong ito. At tungkol sa mecha ni Lin Chuyin, si Best Imo ay ipinakilala na dito ni Li Tianxing noon, at ito ay napakalakas. Well, may pagkakaiba ba sa pagitan ng lalaki at babae? Nagbigay si Lin Chuyin ng napaka-klasikong sagot, bakit hindi lumaban? Ito, medyo nanlumo si Best Imo. Kinailangan ng maraming pagsisikap upang makapasok sa estado noon, ngunit pinabalik siya ni Lin Chuyin sa kanyang orihinal na estado sa isang pangungusap lamang. Sige, mag-ingat ka. Nais munang hampasin ni Yu Dao, at agad na nagsimulang umatake si Best Imo, unang impyerno. Boom! Direktang inilunsad ng Gray-Black Mecha na si Jod Aika ang kanyang unang hakbang, ang unang impyerno na gumawa ng pansamantalang pag-atake. Kung tutusin, 0 ang kill count ng kalaban mula sa simula ng laro hanggang ngayon. Walang ideya si Best Imo tungkol sa partikular na pagganap ng Balsayon. Ang unang impyerno ay nagpapatawag ng malaking glacier na impyerno, nagyayelo sa lahat ng elemento sa loob ng larangan ng paningin, at pagkatapos ay ganap na dinudurog ang kaaway. Sa paglipat na ito, napatay ni Bessemer ang hindi kilalang bilang ng mga kaaway, kahit na ito ay pansamantalang pag-atake lamang. Ngunit kapangyarihan. Talagang hindi dapat minamaliit. Chi. Sa isang iglap, ang buong set sa loob ng radius na 10 kilometro ay nagyelo, at ang langit sa lupa ay ganap na puti, na sinundan ng Mecha Jod Aika na may katawan at buntot ng ahas. Binago sa pangalawang anyo. Isang higanteng alakdan. Diretso siyang tumakbo papunta kay Lin Chuyin. Sa sandaling tumama ito, ang anumang mecha ay nasa ganitong frozen na estado. Natatakot ako na lahat sila ay tuluyang madurog. Ang mga puso ng lahat ng manunood sa venue ay umangat, at pagkatapos ng 10 segundo, lahat sila ay natigilan. Nagkaroon ng malakas na putok, at isang bagay na hindi inaasahang lumitaw sa harap ni Balsayon. Si Jod Aika, na orihinal na tumama sa Balsayon, ay talagang lumayo at tumama sa kalapit na bundok. Rumble, ang bundok ay orihinal na nagyelo sa napakababang temperatura, at pagkatapos ay tinamaan ni Jod Aika, gaano man ito kalakas, agad itong naging pulbos. Ano? Tiningnan ni Bessemer ang buo na Bolton at natigilan sa pagkagulat. Natural na alam ni Bessimo kung gaano kalakas ang hakbang na ito. Bagamat orihinal na hindi niya inaasahan na papatayin ang kabaligtaran na Balkyun sa isang galaw, inaasahan niya na kahit papaano ay masisira ang fuselage ng Balkyun. Sa hindi inaasahan, hindi banggitin na nasira, hindi man lang nasira ang kalasag ng depensa ni Bolton. Hindi man lang nagulat si Lin Chuyin. Sa anumang kaso, nagsagawa na siya ng maingat na mga eksperimento noon, at ang distortion force field sa Bolton ay hindi partikular na malakas sa depensa. Natigilan si Bessemer sa pagkagulat, habang ang lahat sa audience ay excited. Wow! Napakagaling. Hindi mabilang na mga tao ang tumitig kay Barsayon, ang pulang Mecha Barsayon na ito ay sadyang walang talo. Ang malalakas na galaw ni Jod Aika ay hindi man lang nabasag ang protective shield. Hindi nakakagulat na nakakarating sila dito. Ang tiwala ay nagmumula sa lakas, hindi ba? Nakakakilig talaga, hahaha. Sino sa tingin mo ang mananalo? Mahirap sabihin, ang Bolton ay mahusay, at si Jod Aika ay hindi rin. Mahina, hindi namin makita ang resulta ngayon. Hindi makita ng madla ang resulta, ngunit hindi nag-alala si Lin Chuyin. Bagamat ang kanyang pisikal na pakikipaglaban ay tiyak na hindi kasing husay ni Best Imo, na isang black-level peripheral noble, ngunit iyon ay dahil lamang sa hindi sapat ang mga pangunahing katangian ng kanyang katawan. Ngunit pagdating sa kontrol ng mecha, hindi kalabisan na sabihin na si Lin Chuyin ay tiyak na hindi mas mahina kaysa sa Best Imo, at mas malakas pa.
Pagkatapos ng lahat, anuman ang mangyari, kinikilala siya bilang isa sa nangungunang tatlong teknolohiyang geek sa Holy Grail, at isa siyang ganap na master pagdating sa mga teknolohikal na armas. Nakumpirma ang target, tumatawid na alon. Si Lin Chuyin ay hindi kailanman nagsasalita ng walang kaparirikan sa labanan. Sa sandaling matukoy ang posisyon ni Jod Aika, isang cross-smashing wave ang binaril. Ang cross-shattering wave na ito ay minsang ginamit ni Lin Chuyin bilang kanyan ng mapa sa universo. Ngayon ang kapangyarihan ay nakondensed sa isang solong armas, nagiging mas at mas malakas at walang kapantay. Orihinal na pinlano ni Bessie Mo na gamitin ang kanyang lakas para umiwas, ngunit ang problema ay hindi lang isang cross-shattering wave ang pinaputok ni Lin Chuyin, kundi 6. Isang pangunahing puwersa, sinundan ng iba pang 5. Ang 5 nagsasalubong na mapanira na alon na iyon ang halos lahat ng posibleng ruta ng pag-iwas para sa Jod Aika. Boom! Isang marahas na pagsabog ang tumunog, at ang dating hindi nasisira na baluti ni Jod Aika ay direktang nasira ng pagsabog. Sa unang round, medyo mas mahusay si Lin Chuyin. Ang batang babae na ito ay talagang maraming bagay para sa kanya. Sa oras na ito, inalis na ni Bessie Mo ang kanyang paghamak at nagsimulang tumingin sa kanyang kalaban. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang black-level peripheral nobleman pa rin. Mula sa liksi hanggang sa reaksyon hanggang sa labanan ng intuition, naabot niya ang napakataas na antas. Ngunit sa ilalim ng gayong mga kondisyon, kasama ang mahusay na kadaliang kumilos ni Jod Aika, hindi pa rin siya makatakas sa pag-atake ni Lin Chuyin. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay nagpapakita na ang fighting instinct ng kalaban ay tiyak na hindi mababa sa kanyang sarili. Kung tutusin, iba ang operasyon ng isang mecha sa labanan ng pangunahing katawan. Ang mga aksyon ng mecha ay tiyak na hindi kasing flexible ng mga aksyon ng pangunahing katawan. Halika ulit. Sa pagkakataong ito natutunan ni Bessemer ang aralin, at ang halos walang katapusang enerhiya ni Jod Aika ay ganap na na-activate kaagad. Ang unang impyerno, ang pangalawang impyerno, ang pangatlong impyerno at ang huling impyerno ay itinapon lahat sa balsayo na parang wala silang pera. Pumasa. Dahil ito na ang huling labanan, hindi na kailangang magpigil. Gamitin ang anumang kakayahan na mayroon ka, at manalo muna. Ang panig ni Bessie Mo ay baliw, ngunit ang panig ni Lin Chuyin ay palaging napakakalma. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mabangis na tao na nakakita ng bilyon-bilyong hukbo ng Zerg. Ang antas ng labanan na ito ay talagang medyo bata para kay Lin Chuyin. Cross-smashing wave. Anyway, kahit anong galaw mo at gaano kabagsik ang atake mo, binutukan ko lang ng cross-smashing wave. Gayunpaman, ang makina ng enerhiya na ito ay binago ng kanyang sarili, at ang output ng enerhiya ay napakalakas. Sa labanan, halatang-halata kung sino ang nagsasamantala at kung sino ang natatalo. Ang distortion field ni Balsayon ay ginamit sa napakataas na antas ni Lin Chuyin, at halos lahat ng pinsala ay nagawa. Maari itong bumawi, at sadyang kinokontrol at binaluktot ni Lin Chuyin ang anggulo ng field ng puwersa, na naging dahilan upang labis na nanlumo si Bessie Mo. Karamihan sa mga galaw ni Jod Aika ay maliliit na mise-en-sceneng pag-atake. Kahit na ang pinakamalakas na galaw, ang Final Hell, ay umaasa sa mga meteorite ng magma upang magsagawa ng mise-en-sceneng mga welga. Gayunpaman, ang distortion field ay tiyak na kalaban ng kasanayang ito. Kung ang solong pinsalang output ay hindi sapat, maaari lamang itong i-rebound, at maraming meteorites ang nag-rebound pa sa katawan ni Jod Aika. Parang, pwede kang gumamit ng nuclear bomb para pasabugan ang distortion field, pero kahit na magputok ka ng daan-daang milyong bala, hindi mo masisira ang depensa ng isang tao. Sa pagkakataong ito, alam na talaga ni Bessie Mo kung gaano siya nalulumbay kapag nakaharap ang isang kaaway na napakakapal ng balat at walang magawa. Ito ay talagang isang yugto ng 30 taon sa head-on at 30 taon sa Hexi. Pinahirapan niya ang napakaraming kalahok na mecha noon, at pagkatapos ay binugbog siya pabalik dito. Napatulala ang mga audience sa labas. Ito pa rin ba ang makapangyarihang Jod Aika na muntik ng ma-rate bilang demonyo? Hindi man lang makalusot sa protective shield ng kalaban ng mga galaw niya. Ang buong labanan ay halos isang pare-parehong estado ng pagkatalo. Maging ang mga manunood sa mga nakatayo ay nasa sabik. Diyos ko, tama ba ang nabasa ko? Saka masyadong pervert ang depensa ni Bolton. Sa pagkakataong ito, mas magaling pa sa kanya ang mecha ng isang tao. Sure enough, haha, nakakakilig talaga ang larong ito. Sinong mag-aakalang napakalakas ng makapangyarihang team? Anong gagawin? Nag-alala talaga si Bessie Mo sa venue. Isa sa mga pinakamalaking tampok ng Super Robot War na ito ay kung hindi masira ng iyong pinakamalakas na sandata ang depensa ng kalaban, walang saysay na ipagpatuloy ang laban. Kung tutusin, hindi magagamit ang mechas para gumawa ng pansamantalang breakthrough o how to get some damage bonus after being angry. Mga ganap na walang kaparekan, kung ito ay gagana, ito ay gagana, kung hindi, ito ay hindi gagana. Cross-smashing wave. Si Lin Chuyin ay mukhang wala pa ring pagbabago sa pag-iisip. Ginamit niya ang paglipat na ito pabalik-balik, pambobomba ang buong lugar. Si Bessemer at Jod Aika ay maaari lamang magtago dito at doon, sinusubukan na makahanap ng ilang mga pagkakataon. Ngunit sa pagharap sa all-round distorted force field na walang blind spot, siya ay ganap na walang magawa.
Kaya tulad nito, tulad ng isang langgam na ngumunguya sa isang elepante, sinakop ni Bolton ang isang walang talo na posisyon sa buong laro. Anyway, halos walang natupok ang cross-shattering wave, pambobomba lang sa lahat ng paraan. Sa huli, siya ay halos itinuturing na hindi magagapi maliban sa Spirit Emperor. Si Jod Aika, na pinahirapan at hindi kayang alagaan ang kanyang sarili, ay walang pagpipilian kundi ang aminin ang pagkatalo. Imposibleng hindi aminin ito, dahil ang pinsala ay masyadong malubha sa huli, at ito ay sumabog ng malakas. Well, napatay na ang target, sabi pa rin ni Lin Chuyin na may malamig na tingin, mahinahong sinabi niya, tapos na ang misyon. Sa unang laro, panalo ang Balshon ni Lin Chuyin versus Jod Aika ni Besimo, Balshon. Sa mga kinatatayuan, agad na natuwa ang mga manunood. Ha. Kahanga-hanga, ito ay kamanghamanghang. Barshon, ikaw ay hindi matatalo. Hindi mabilang na mga tao ang nagbubunyi sa pangalan ni Barshon, at sa sandaling ito, sa kabilang panig, magsisimula na ang ikalawang labanan. Nakilala ng Dragon Tiger King na minamaneho ni Tang Moxon at Li Nianwei si Mark na nagmamaneho sa Balangsiali Road. Kabanata 879, masyadong mahina. Sister Nianwei, sino sa tingin mo ang magkikita tayo mamaya? Hindi ko alam, malalaman ko kapag nagkita tayo. Ito na ang finals. Hindi madaling makilala ang sinuman. Si Tang Moxon sa pagmamaneho sa Dragon Tiger King kasama si Li Nianwei, naglalakad sila sa lupa ng arena. Bigla silang tumigil. Dahil, nakaramdam sila ng napakabangis na aura ng pagpatay. Ang mamamatay tao na aura na ito ang naging dahilan ng pagseryoso agad nilang dalawa. Bagamat nakaupo sila sa isang mecha, ang kakaibang instinct ng kababaihan para sa panganib ay nagdulot ng mga goosebumps sa kanilang buong katawan. Ito ay isang lubhang mapanganib na senyales. Mag-ingat, kasabay nito, ang malalim na boses ng Dragon King Machine ay tumunog, ang kalaban ay napakalakas. Naiintindihan. Sumang-ayon si Tang Moxon, pagkatapos ay lumingon upang tumingin sa direksyon ng nakamamatay na layunin, at biglang nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Ito ay isang mecha na may dugo na may lamang itaas na bahagi ng katawan. Casual na nakabitin ang dalawang higanteng braso. Tila nakaka-relax, ngunit ang hitsura ng mecha ay nagsabi sa kanilang dalawa na ang taong darating ay walang iba kundi isang napakalakas na miyembro ng extermination team. Ang Balangsiali Road, ang driver, ang black class na peripheral nobleman, si Mark. Bahagyang huminto ang kanilang paghinga. Nakatayo doon si Mark, ngunit may likas na pressure na bumalot sa kanilang dalawa ni Tang Moxon. Ikaw ba ang kalaban ko? Humalaklak si Mark at sinabing, mukhang ang swerte ko. Tang Moxon, nabalitaan ko na ikaw ang fiancé ni Hong Dali. Aba, napakalapit ng relasyon, pero sayang naman itong larangan ng digmaan. Tungkol naman kay Li Nianwei, sigurado ka bang angkop talaga para sa isang mga awit na sumali sa ganitong uri ng kompetisyon? Hindi mo pa oras na sabihin kung ito ay angkop o hindi. Hindi mahalaga kung sino ito. Hanggat maglakas loob siyang magsalita ng bastos sa mga tao sa paligid ng Hong Dali, tiyak na si Tang Moxon ang unang gagawa nito. Bilang isang super robot, kakaiba ang Dragon Tiger King sa ibang mecha dahil mayroon silang sariling katalinuhan. Kaya naramdaman ang galit ni Tang Moxon, ang Dragon Tiger King ay direktang hinugot ang espada mula sa buntot ng dragon, sinipa ang lupa gamit ang kanyang kanang paa, at diretsyong sumugod. Sa ganitong uri ng tunggalian, lakas ang huling salita. Ang Dragon Tiger King mismo ay tiyak na hindi mahina sa pagganap, na nakaharap sa Balangsiali Road. Malaki pa ang tsansa na manalo. Hahaha. Santukan mecha ba? Nakakatuwa. Si Mark ay nagmaneho sa Balangsiali Road upang madaling makaiwas sa pag-atake ni Tang Moxon, at nakangiting sinabi, oo naman, ang iyong lakas ay masyadong mahina, akala ko ay magiging mahirap ang labanan na ito. Mukhang nagkamali ako. Kinokontrol niya ang mecha. Nagtaas siya ng braso at sinabing, Chidori. Sa isang iglap, isang nakakabagbag damdaming tunog ng langit-ngit ang tumunog mula sa palad ng Balangsiali Road. Isang pulang ibon ang tumili at dumiretso sa Dragon at Tiger King. At ito lang ang una. Sa likod nito, may daan-daang pulang ibong tulad nito, lumilipad na parang Dragon at Tiger King. Ang premonition ng krisis ay nagpang-inig sa anit ni Tang Moxon. Bagamat naranasan ko na ang hindi mabilang na mga laban sa Trial Tower, hindi mahalaga ang rangkang, kaya nakaka-relax ako sa isip. Pero this time, iba na. Ito na ang finals nitong Galaxy Super Robot War. Malaki ang kahalagahan ng tagumpay o pagkatalo. Sa makatuwid, kahit na si Tang Moxon ay talagang nakapasa sa paglilitis, siya ay kinakabahan pa rin. Kapag ang mga tao ay kinakabahan, sila ay may posibilidad na magkamali, kaya kahit na kontrolado ni Tang Moxon ang Dragon Tiger King upang maiwasan ang karamihan sa mga pag-atake, siya ay tinamaan pa rin ng ilang beses, at ang mga galaw ng Dragon Tiger King ay biglang naging stagnant. Damn it, tumingin si Tang Moxon sa Balangsiali Road sa di kalayuan at gumawa ng defensive posture, mabilis at makapal ang mga pag-atake ng lalaking ito. Mahirap harapin. Bueno, mag-ingat, si Li Nianwei, bilang isang karaniwang nakatatandang kapatid na babae, ay Agad niyang hinikayat si Tang Moxon, Zengsan, halika, maaari kang maging kasintahan ng Young Master, dapat ikaw ang pinakamahusay.
Hindi mali ang pangitain ng Young Master. Kasunod ng Hongdali, Lin Yanwei's vision of Hongdali, have almost blind worship. Hanggat ito ay isang bagay na pinili ni Hongdali, hindi malay ni Lin Yanwei na iisipin na ito ay dapat na tama. At dahil si Tang Moxon ay maaaring maging fiancé ni Hongdali, ang kanyang potensyal ay dapat na walang limitasyon. Alam ko. Kinagat ni Tang Moxon ang kanyang mga ngipin, hinding-hindi ko ipapahiya si Dali. Ha, tumingin si Mark sa Dragon Tiger King na nasa harapan niya at nakangiting sinabi, mukhang maganda ang performance ng mecha mo. Not bad, natamaan ako ng Chidori ko. Pero hindi naman ako masyadong nasira yoyoyo, nakakagaling talaga ang mecha, not bad. Kahit kalaban niya, hindi maiwasan ni Mark na humanga dito. Sa kompetisyong ito, nakapatay siya ng hindi kilalang bilang ng mga mecha mula simula hanggang katapusan. Hanggat ang anumang mecha ay natamaan ng kanyang Chidori, hindi maiiwasang mawala ang paggalaw nito. Ngunit itong Dragon Tiger King ay nakaka-relax lang at dahan-dahan pa ring gumagaling, na talagang maganda. Napakasama ng pag-atake mong ito, huminga ng malalim si Tang Moxon, pagkatapos ay umiling ng walang pakialam at sinabing, ngayong nasubukan na natin ito, magpatuloy tayo. Haha, oo nga. Wala lang, halatang good mood si Mark. Gusto niyang abusuhin ang kanyang kalaban ng paunti-unti ng ganito, kahit na babae ang kalaban, at may dalawang babae doon. Halika ulit. Ang espiritu ni Tang Moxon ay mas malapit na sumanib sa Dragon at Tiger King sa pagkakataong ito. Sa isip niya, nakikita niya ang nakita ng Dragon at Tiger King. Ang hindi nakikita ng Dragon at Tiger King ay makikita pa nga. Ito ay isang napaka-ethereal na pakiramdam, napakaganda. Boom, boom, boom. Sa pagkakataong ito, ang Dragon Tiger King at Balancciolilo ay head-to-head. Kahit na ang pag-atake ng Dragon Tiger King ay napakabilis, ang depensa ni Balancciolilo ay napakalakas din. Pagkatapos ng lahat, si Mark, bilang isang black-level peripheral noble, ay napakapamilyar sa ganitong uri ng malapit na kasanayan sa pakikipaglaban, at kaya niyang hamarang ng napakatahimik. Sa totoo lang, kahit na ikaw ay isang babae, ang malapit na labanan na ito ay kapansin-pansin. Nagpahayag ng malaking pagpapahalaga si Mark sa pag-atake ni Tang Moxon, mula sa punto ng pagpapahalaga, ito ay medyo kawili-wili. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, sinuntok na lang ni Mark ng 2 beses at kinawayan si Tang Moxon palayo, sinabing, sayang, kahit anong mangyari, isa pa rin akong black level na peripheral noble. Sa tingin mo ba ay nakakasama sa akin ang iyong pag-ataking tulad nito? Epektibo ba ito? Sa totoo lang, gusto ko lang subukan na makita kung gaano kalakas ang black level na peripheral nobles. Ngumiti si Tang Moxon, at pagkatapos ay naging solemn na ang kanyang ekspresyon, ngayong tapos na ang pagsubok, mukhang hindi na talaga posible ang malapitang labanan. Subukan natin ang iba. Habang nagsasalita siya, bigla siyang umatras ng 2 hakbang, at pagkatapos ay malakas na sinabi, sunodin ang lahat ng mga kaaway sa liwanag ng pagpatay ng kasamaan. Ang Dragon Tiger King ay gumawa ng napakasalimuot na paggalaw gamit ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay isang malaking haligi ng apoy, mga 10 metro ang kapal, direktang nag-iilaw ayusin ang daan patungo sa balan. Boom! Nagkaroon ng pagsabog na yumanig sa lupa, at hindi nagtagal ay nawala ang usok at alikabok. Balanccioli Road sa harap mo. Nakakagulat na hindi nasaktan. Mukhang mas malakas ng konti ang armor ng mecha mo. Ngumisi si Mark, at sa pagkakataong ito ay mas kalmado na siya, oo. Chidori. Daan-daang ibong apoy ang muling lumipad palabas. Biglang naningkit ang mga mata ni Tang Moxon. Nagmamadali siyang umiwas at umasa sa masalimuot na lupain dito upang maiwasan ang karamihan sa mga ibong apoy. Sa huli, tinamaan pa rin siya ng ilang ibong apoy. Muling nasugatan ang Dragon at Tiger King. Ito lang ba ang lawak ng iyong mga armas? Sa oras na ito, nagsimula na si Mark sa pagbibilang sa tagumpay. Hindi makapangyarihan ang sandata ng kalaban, hindi niya maiiwasan ang sarili niyang mga pag-atake, at hindi siya kalaban sa malapitang labanan. Paano nakakatakot ang gayong kaaway? Pinlano pa ni Mark ang lahat ng susunod na mangyayari. Maglagay lamang ng isang magandang palabas at makaakit ng maraming atensyon hanggat maaari. Kung mapapaborin siya ni Lord Malone, dadalhin siya sa Dim Star Territory Headquarters para sa espesyal na pagsasanay. Pagkatapos, paglabas niya, kahit ang mga maharlikang galactic ay kailangang yumuko at sumaludo kapag nakita nila siya. Nag-init ang buong katawan ni Mark sa isiping iyon. Paano posible na maging isang black-level peripheral nobleman nang walang anumang ambisyon? Hehe, gawin na natin ito, nakangiting sabi ni Mark, bilang paraan para mapangalagaan ang mga babae, tatayo ako dito at hahayaan kang atakihin ako, pero napagkasunduan ko nang maaga na kung atakihin mo ako minsan, lalaban ako minsan. Paano na? Well, ito kung hindi ka cool, kailan ka magiging cool? Ang ganitong uri ng diskarte ay parehong maginoo at maaaring isagawa ng lubos. Wala nang mas maganda. Sigurado ka. Tumingin si Tang Moxon sa mecha ng kalaban at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Siyempre sigurado ako. Okay. Sa ngayon, walang bentahe sa malapit na labanan sa kalaban, at walang bentahe sa kompetisyon ng armas.
Ang kompetisyon ng armor ay ganoon pa rin, ngunit ang mga sandata ng kalaban ay mas malakas kaysa sa aking Dragon Tiger King. Hindi pa rin ito katumbas ng halaga. Ngunit kahit na ito ay hindi cost-effective, ito ay talagang mas mahusay kaysa sa pakikipaglaban sa kalaban ng direkta. Kung hindi, sa kanyang lakas bilang isang black-level peripheral noble, wala siyang pagkakataong manalo. Zinkson, simulan mo na. Hinikayat ni Li Nianwei si Tang Moxon sa isang napapanahong paraan, gamitin ang anumang sandata na magagawa mo. Okay. Sumigaw si Tang Moxon, gamitin ang kapangyarihan ng 5 elemento para magpatawag ng higanteng kulog para sirain ang lugar. Lahat ng mga kaaway. Kulog na pumuputol ng kasamaan. Boom! Ang hindi mabilang na mga kulog ay nagsimulang magtipon sa kalangitan, at pagkatapos ay dumarating ang malalaking kulog ng sunod-sunod. Ang malalaking kulog ay bumagsak sa lahat ng dako sa loob ng 10 kilometrong radius ng Balangsiali Road. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, ang sandata na ito ay may lakas ng pag-atake na 160,000 lamang, at nabigo pa rin itong magdulot ng pinsala sa Balangsiali Road. Bueno, ang hakbang na ito ay mukhang napakalakas, tumawa ng malakas si Mark, sa kasamaang palad, ito ay masyadong mahina, Chidori. Isa pang Chidori move, at ang Dragon Tiger King ay patuloy na nasugatan. Damn it, next move. Pumikit si Tang Moxon sa pinsala, gamitin ang kapangyarihan ng 5 elemento upang ipatawag ang mga higanteng meteorite at sirain ang lahat ng mga kaaway sa loob ng saklaw, mga higanteng meteorite sa lupa. Sa isang dagandong, hindi mabilang na mga bato ang bumagsak muli, si Mark ay marahang iwinagayway ang kanyang kamay at winasak ang lahat ng mga meteorite, ngunit nanatiling hindi nasaktan. Grabe pa naman. Nang matapos ang paglipat, bumawi muli si Mark, mukhang bagamat ang iyong mecha ay may magandang hugis at mahusay na depensa, sayang naman na ang lakas ng sandata ay talagang napakasama. Ito ba ang iyong pinakamalakas na galaw? Hindi ito sapat. Boom boom boom. Muling sumabog ang 12-dosenang ibong apoy. Sa oras na ito, malubhang nasira ang mecha ng Dragon Tiger King. By this time, excited na ang lahat ng audience. Sa pagharap sa halos walang kapantay na kalaban, manalo kaya itong Dragon at Tiger King. Kabanata 900, malaking pagbaliktad. Sa mga kinatatayuan. Ano ang dapat kong gawin sa Dragon at Tiger King? Walang silbi ang lahat ng armas. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, hindi na tayo makakalaban. Oo nga kung may gustong maging malakas, at mas maganda pa ang performance ng mecha, walang may kukumpara. Kung ako ang tatanungin mo, mas mabuting aminin na lang ng Dragon at Tiger King ang pagkatalo, at least hindi ito isang mapaminsalang pagkawala. Kung nanalo ka ng isang laro noon at ngayon ay natalo ka ng isa, ibig sabihin ba nito ay draw ito? Damn it, just say no. Swerte mo, hindi pa lumalabas ang resulta. Tay na. Maaga pa naman, okay. Hindi mabilang na mga tao ang nag-uusap tungkol dito, at sina Ling Xiaoyi, Liang at iba pa ay nakatingin din dito ng labis na sabik. Kung ito ay isa pang kalaban, siya ay matatalo kung siya ay matalo, ngunit ang kalaban ay si Li Tianxing. Kahit sino ay maaaring matalo, ngunit ang pagkatalo sa kanya ay lubos na nakapanlulumo. Sister Xiaoyi, Miss Zinkson at Sister Nianwei, kaya ba nila? Medyo nababalisa din si Liang. Kung tutusin, masyadong malaki ang agwat ng lakas sa pagitan ng dalawang panig. Ito ay tiyak na hindi isang puwang na madaling maitawid, maliban kung isang himala ang mangyayari. Gayunpaman, paano madaling mangyari ang isang himala? Maniwala ka Miss Zinkson, mahinang bamantong hininga si Ling Xiaoyi at sinabing, tiyak na magagawa niya ito. Paano siya magiging isang simpleng tao kung maaari siyang maging nobya ng Young Master? Palagay ko rin, sabi ni Lucifer. Hinawakan niya ang kanyang baba at nagpahayag ng kanyang opinyon, si Miss Zinkson ay tila natatabunan ng buo sa talas ng Young Master. Kung tutusin, siya ay napakamaalalahanin na tao. Kapag wala ang Young Master, siya ang maaaring manguna. Huwag kang mag-alala. Matapos marinig ang mga salita ni Lucifer, mas gamaan ang pakiramdam ng lahat, ngunit magagawa ba nila ito sa harap ng napakalakas na kaaway? Sa arena, mayroon ka bang ibang galaw? Nakangiting tumingin si Mark sa Dragon Tiger King at nakangiting sinabi, I originally planned to play with you some more, but if you don't have any other moves, then I can say sorry. Tutal, ang gap ng lakas natin ay masyadong malaki. Haha, syempre may mga galaw. Tumawa si Tang Moxon, at biglang tumama sa kanya ang buntot ng tigre ng dragon, at isang bilog na butil sa dulo ng buntot nito ang tinamaan niya. Ang butil ay ganap na puti at naglalabas ng makapal na ambon. Sa kamay ng Dragon at Tiger King, agad itong naging isang higanteng espada. Oh, gagamit ka na naman ba ng santukan? Nakatingin sa higanteng espada sa kamay ng Dragon at Tiger King, ngumiti si Mark ng walang pag-aalinlangan at sinabing, ang mga sandatang panlaban ay hindi epektibo laban sa akin. Hindi tulad ng hindi mo alam iyon. Sumuko ka na ba dito ngayon? Sumuko, syempre hindi. Ngumiti si Tang Moxon, pagkatapos ay huminga ng malalim at nagsabi, ito ang pinakamalakas kong panlilinlang. Kung hindi ako manalo, kung gayon wala akong pagpipilian kundi ang aminin ang pagkatalo. Ang pinakamalakas na trick. Mga diskarte sa malapit na labanan. Para sa mga ganyang pakulo.
Napakalma ang pakiramdam ni Mark. Hindi siya kailanman natakot sa Dragon Tiger King na nasa harapan niya na nakikipaglaban sa kanya sa malapitang labanan. Bilang isang Black Level Peripheral Noble, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay mas malupit at ayaw sumuko kaysa sa Black Level na Peripheral Noble na pinilit si Levi's pabalik sa isang galaw. Palibhas ay mahusay na pinagkadalubhasaan ng Dark Energy, ang kakayahan ni Mark sa malapitang labanan ay tiyak na hindi mas malala kaysa sa koponan ng Self Alliance. Ibig sabihin, nakagamit na rin siya ng Dark Energy. Armado ng armor nitong mecha. Kaya ngayon talagang sinabi ni Tang Moxon na ang pinakamalakas na galaw ay ang suntukan. Masasabing naglalaro ito sa mga kamay ni Mark. Isipin mo na lang. Hanggat gumagamit ako ng madilim na enerhiya upang palakasin ito, kasama ang sobrang depensa ng Balancili Road, gaano man kalakas ang pag-atake ng Dragon Tiger King, ano ang mahalaga? Hindi ba madaling mablock ng sarili mo? Gaano kaperpekto ang aking pagganap sa oras na iyon? Nasa kanya ang lahat ng biyaya na mayroon ng isang Panginoon, at mayroon din siyang lakas na dapat taglayin ng isang Panginoon. Kung ganoon, kahit na ayaw niyang makaakit ng atensyon, imposible. Haha, kung ganoon, tutuperin ko ang iyong kahilingan. Humalaklak si Mark, at kaagad, isang layer ng itim na aura ang namuo sa labas ng kanyang pulang Balancili Road. Sa sandaling lumitaw ang layer ng itim na aura na ito, ang lahat ng madla sa madla ay nasa sabik. Tingnan mo. Ang itim na aura na iyon ay madilim na enerhiya. Ito ang madilim na enerhiya na ginamit ng malubhang na pinsalang koponan ng Self Alliance na nagawang talunin ang Spirit Emperor noon. Oh my God, ganito ba talaga ang lakas ng Mark na ito? Kalokohan, isa akong Black Level Peripheral Noble. Ang tanging nasa kalawakan na maaaring umabot sa antas na ito ay ang mga Peripheral Nobles at ang tunay na Galactic Nobles. Hindi nakakagulat na ito ay isang Black Level Peripheral Noble. Hindi ito burdado na unan. Nakakamangha. Nagkomento ang mga manunood, at maging si Mr. Malong, na nasa espesyal na VIP room, ay tumanggaw ng may kasiyahan at sinabing, well, ang lakas ng taong ito ay hindi masama. Sa isang banda, siya ay malakas sa mechas. Ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban ay mahusay din. He has practiced dark energy to this level. Not bad. Si Li Hanhong ay nagmamadaling tumulong, hehe, ang taong ito ay tinatawag na Mark, at siya ay isang peripheral nobleman sa ilalim ng aming pamilyang Li. Siya ay napakalakas. Mark, nakakatuwa. Tumanggo si Mr. Malong, tingnan muna natin ang kanyang pagganap. Okay. Excited lahat ng tao dito. Sa field, ipinikit ni Tang Moxon ang kanyang mga mata at maingat na dinama ang mensaheng ipinarating sa kanya ng Dragon Tiger King. Ang Dragon at Tiger King ay napakalakas. Ito ay mas malakas kaysa sa nakikita sa ibabaw sa oras na ito. Ang dahilan kung bakit hindi siya makalusot ngayon sa depensa ng Balancili Road ay dahil hindi pa ganap na konektado ang kanyang puso sa Dragon at Tiger King. 5 elementong gulong. Paanong ang 5 elements wheel, na matatawag na perpetual motion machine, ay napakahina. Kailangan kong magkaroon ng puso ng proteksyon, ang puso ng proteksyon. Bulong ni Tang Moxon, ngunit, ano nga ba ang puso ng proteksyon? Zinkson, gusto mo bang gamitin ito? Nang marinig ang mga salita ni Tang Moxon, naunawaan kaagad ni Li Nianwei at nakangiting sinabi, Zinkson, tiyak na magagawa mo ito. Hindi naman kailangan, pero kailangan mong gawin. Lumiwanag ang mga mata ni Tang Moxon, Sister Nianwei, ito ang unang pagkakataon na tayo ay mag-isa. Lumaban. Maaaring hindi tayo malakas, ngunit alam ko na kaya natin ito basta tayo ay magsisikap, di ba? Siyempre, kakayanin natin basta magsumikap tayo. Tumanggo si Li Nianwei. Kaya, para kay Dali, kailangan kong manalo. Ang mga mata ni Tang Moxon ay naging mas maliwanag at mas maliwanag, upang maprotektahan si Dali at ang mga tao sa paligid niya, at para sa lahat, kailangan kong manalo. Dapat akong manalo. Ako kung sino ako si Tang Moxon. Kahit na mahina ako sa universo na ito, gusto kong maging isang makapangyarihang tagapag-alaga. Dahil, biglang ngumiti si Tang Moxon, ako ang kanyang kasintahan. Ang kanyang ngiti maganda at maaraw. Binabati kita, binata. Kasabay nito, ang boses ni Dragon King Ji ay tumunog, ikaw na ang may pinakamalakas na proteksyon na puso. Maaaring putulin ng pag-ibig ang lahat. Well, kung ganoon, malakas na sabi ni Tang Moxon, kung gayon, hayaan mong gamitin ko ang pinakamalakas na kakayahan ng Dragon Tiger King. Sister Nianwei, humanda ka. Okay. Pumayag kaagad si Li Nianwei. Boom. Si Tang Moxon, na may pinakamalakas na proteksyon na puso, ay sa wakas ay makapagpapalabas ng buong kapangyarihan ng Dragon at Tiger King. Sa isang iglap, lumitaw ang isang pares ng ginintoang pakpak sa likod ng Dragon at Tiger King, dumagundong ang kulog sa kalangitan, at hindi mabilang na malalaking kulog at kidlat ang direktang tumama. Pagkatapos, ang lupa ay nag-crack at yumanig, at ang nakapalibot na mga taluktok ng bundok na pinalakas ng sistema ay nagsimulang gumuho. Si Magma ay lumundag sa ilalim ng mga paa ng Dragon Tiger King, at ang malaking espada sa kanyang kamay ay nagsimulang maglabas ng mga putok ng puting liwanag ng espada. Ito ay, nang makakita ng ganoong eksena, si Mark, na noon pa man ay sobrang kalmado, ay nawala ng kumpiyansa na manalo.
Hindi natin sila maaaring hilingin na magpatuloy, kailangan nating huminto. Sa oras na ito, ang pagsisikap na gawing tanga ang iyong sarili ay naghahanap lamang ng kamatayan. Kung tutusin, hindi naman ganoon katanga si Mark. Okay lang magpanggap kapag sigurado na siya, pero hindi kapag hindi siya sigurado. Ang pagpapanggap na cool ay isang stick. Anong 1,000 ibon ang sumasayaw? Kinokontrol ni Mark si Balanciello na itaas ang kanyang mga braso. Sa isang iglap, hindi mabilang na pilak puting magagaan na ibon ang lumipad mula sa kanyang mga bisig. Lalong lumipad ang mga puting ibong iyon, at sa huli, halos libo-libo sila. 10,000, pagkatapos ang bawat 10 puting ibon ay naging mas malaking magaan na ibon, at ang Shanglong Huking ay bumagsak dito. Nahaharap sa pinakamalakas na pag-atake ni Balanciello, hindi umiwas si Tang Moxon. Sa oras na ito, puno siya ng walang katapusang pagtitiwala sa Dragon at Tiger King. Ang Dragon at Tiger King, ang pinakamakapangyarihang sekreto. Itinuon ni Tang Moxon ang kanyang mga mata sa Balanchuli Road at sumigaw ng malakas sa hangin, ang pinakamalakas na tagapagtanggol na puso, bigyan mo ako ng kapangyarihang patayin ang lahat ng mga kaaway sa harap ko. Ang 5 elementong gulong, magsimula ng buong lakas. Sabay sigaw ni Li Nianwei. Boom, 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 boom. Hindi mabilang na higanting magagaan na ibon ang binomba ang Dragon at Tiger King. Ang baluti sa ibabaw ng Dragon at Tiger King ay agad na nasira, ngunit ang Dragon at Tiger King ay hindi nahulog. Pababa. Hawakan ang espada sa magkabilang kamay at itaas ito sa langit. Tang Moxon, Dragon King. Li Nianwei, Star Breaking Sword. Dumagundong. Halos yumanig ang buong larangan ng digmaan. Ang higanteng espada sa kamay ng Dragon at Tiger King ay nakaunat ng tuwid, at hindi mabilang na kulog, kidlat, at madilim na ginto ang nagpaputok. Ang liwanag ng berdeng kahoy, asul na yelo, at makapal na lupa ay namuo, at ang liwanag ng espada ay lumaki at lumaki. Kasabay nito, si Mark, na nakatayo sa harap ng Dragon at Tiger King, ay nagulat nang makitang hindi na makagalaw ang kanyang mecha. Nakuha ko. Ang 5 Elements Wheel, ang kapangyarihan ng 5 elemento ng metal, kahoy, tubig, apoy, at lupa, ay ganap na nakakandado sa landas ni Balanciello para kumita. Sa oras na ito, ang liwanag ng espada ng Dragon Tiger King ay tumaas sa haba na daan-daang kilometro, at ang kanyang momentum ay umabot na rin sa tuktok nito. Si Tang Moxon at Li Nianwei ay sabay na sumigaw, baliktad na pagpatay. Oh! Isang silver-white sword light ang bumagsak diretso sa Balanciello Road, na hindi nakagalaw. Nagkaroon ng malambot na crack, at kahit na ang buong katawan ni Balanciello ay pinalakas ng dark energy, nahati pa rin ito sa dalawa. Hindi. Pagharap sa kabiguan, si Mark ay nagpanik, ngunit pagkatapos ng lahat, huli na ang lahat. Boom! Balanciello Road, pagsabog. Inalis ni Tang Moxon ang Dragon King Sword sa matalinong paraan, at bahagyang ngumiti, Dragon King Star Shattering Sword. Reverse Killing Slash, Attack Power 1,000,000, hindi mo na maipagtanggol ang sarili mo sa pagkakataong ito, hihi. Ang lahat ng mga nanunood sa mga nakatayo sa labas unang sinabi siya ay natigilan ng 30 segundo. Pagkatapos noon, naghiyawan ang lahat. Malaking kabaligtaran. Talagang ito ang pinakamalaking pagbaliktad sa kasaysayan ng Galaxy Super Robot Wars. End of this chapter.